So, para po sana magkaroon kayo ng mapawasto kayo, no? Yung mga nandyan sa mga comment section na mga non-Catholic, para mapawasto po kayo at gusto nyo pong ma-experience ang mga nakasulat sa Biblia, no? Makasama ang mga apostol, makamiyembro sila, ma-experience nyo makapasok sa iglesyang tinatag ni Kristo na nakasulat sa Biblia. Sa mga hilig magbasa ng Biblia, no? Akyat po kayo dito para ma-experience nyo po, no, ang iglesyang tinatag ng ating Panginoong Kristo. Kasi nasa imitation po kayo. Kumbaga nasa ano kayo pekeng iglesia. No, alam ko maisip na yun talaga yung term na lumalabas, no. Pasensya na talaga, no, sa mga nasasaktan. Alam naman sabihin kong tunay. Para ko naman kayong niloloko, no? Hindi talaga tunay yung iglesia na kinakaaniban nyo, sad to say, no? No? So, para mapunta kayo sa iglesia na tinatag ng ating Panginoong Kristo, pumasok kayo dito sa live, kausapin nyo kaming mga Katoliko dahil kami ang tunay at maipaliwanag namin sa inyo kung bakit kami ang tunay, no? Sige, akyat. Sayang naman yung pagkakataon. So ayun guys, no, ano bang tutol nyo sa Catholic, no? Bakit ayaw nyong maniwala sa amin na kami talagang iglesyang tinatag ni Kristo? Nandyan naman ang lahat sa Actually, kahit nga wala na kami dito, kung nag-aaral lang kayo, o mag-research kayo, magbasa ka sayo ng mga aklat, mababasa nyo naman talaga yan na kami talaga yung iglesyang tinatag ni Kristo, no? By the way, ito si Martina, sabi ni Suka, ang pananalita sa Catholic ay mapupunta sa impyerno. Hindi po, no? Actually, yung salitang Catholic po, yung salita pa lang na Catholic, ha, no? Alam nyo ba yan ay nasa unang verso sa Biblia? Alam nyo ba yan? Ito ha. Ito. Bibigyan ko ng trivia. Anong church? Yung etymology tayo sa term. Ano ang pangalan ng church na pinakaunang mababasa sa Biblia? Genesis 1:1. Ano yan? Iglesia ni Cristo ba? Ano ba? Born again? Kasi born again, born from above or universal yan, bro. So, ito ang pinakaunang mababasa. Genesis 1:1. Letra por letra na kagad kasi sabi nyo mabasa, 'di ba? Ang Catholic hindi mabasa sa Biblia. Ang hindi nyo po alam, ito pong Catholic, ito ang pinakaunang naitala sa unang talata ng Biblia. So, basahin natin dito, ha? In the beginning, God created the heaven and the earth. Universal. Ay, sabihin niyan, universe. The whole universe or universal. Universal Church. Kasi yung pagiging Catholic namin, nakala kasi ng iba, ang Catholic, laganap lang sa buong mundo. Hindi. From heaven to earth. Yan, meron kaming communion with the saints. So sa unang talata pa lang ng Biblia, mababasa mo na agad yung universal, created by God o universe. Ngayon, itong God created heaven and the earth. Kung mapansin mo sa Isaiah 66 verse 1, alam nyo ba na ito yung bahay ng Diyos? Babasahin natin, ha. Ang bahay ng Diyos, iyon yung iglesia, di ba? O sinong tututol dito na ang iglesia, bahay ng Diyos? O unang Timoteo 3:15, na malalaman mong dapat ugaliin sa iglesia na siyang bahay ng Diyos. O, di ba? Iglesia na siyang bahay ng Diyos. So ano ang bahay ng Diyos? Isaiah 66 verse 1. Letra por letra na to, ha? Kasi itong mga protestante, mga born again, Baptist, MCGI, INC 1914, at kung ano-ano, hindi ninyo to alam. No? Kahit tumanda kayo dyan, hindi nyo ito malalaman. Ito ang sabi ng Panginoon, ang aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Ang linaw, di ba? Letra por letra Genesis 1:1. Ano yan? Bahay ng Diyos yan, universal. Ano yung bahay ng Diyos? Iglesia. Basahin natin dito.
Hindi talaga alam ng mga protestante ito, no? Kahit anong gawin nila, protestante kalay, no? Unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y maantala ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia. Ang linaw, oh. Yan ang iglesia, bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Sa Isaiah 66 na hindi kayang gawin ng tao, langit at lupa. O ano yung langit at lupa? Genesis 1:1. Pambihira, unang naitala sa Biblia. Mantakin mo naman yan. Letrahan na, no? Ito si Bad Moves. Bad Moves, bro. Anong church mo, bro? Katoliko po ako dati. Nice. So, napakapalad natin, no? Catholic daw Ito siya dati. Katolik ka dati. May tanong po ako, Boy. Ano Boy nang Litra. Born again ka na ngayon. Iglesia ni Cristo po. Na. Iglesia ni Cristo. So, mute ka muna, ha? Oh, proud Iglesia ni Cristo po. So, teka muna. Bago Ba't ako kaya ganyan magtanong. sumagot? Teka muna. So, narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Na alin ang unang iglesia na naitala o na-mention sa unang talata ng Biblia? Unang-una yan, ha? Baga, pagkasulat pa lang yan, no? Nang pasimula. Diba, pinakaunang talata yan, ha? Pinakaunang talata, showdown. Alin yung pinakaunang na-mention na iglesia sa pangalan? Heavens and the earth. Ano yung heavens and the earth? Bahay ng Diyos. Ano yan? Universal Church. Nabasa, oh. Unang talata ng Biblia, meron kayong ganyan? Meron nakasulat dito, Iglesia ni Cristo, Genesis 1:1. Wala eh. Ang nakalagay dito, ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sanlibutan. 'Di ba? Kung tawagin. Oh. 'Di ba ang tawag nyo sa amin? Uy, mga taga Sanlibutan, no? Tinuturo nyo pa kami. No, uy, mga taga Sanlibutan, no? Mga Katoliko, mga taga Sanlibutan. Alam nyo yan eh. Doktrina nyo yan, 'di ba? Bad Moves, 'di ba? Doktrina nyo na kami ay mga taga Sanlibutan. May tanong po ako sa iyo. Teka muna, pa-confirm lang muna kung talagang legit ka ngayon. Di ba doktrina nyo na kami ay mga taga Sanlibutan? Di ba? Sabi nyo yan? Oh, tama naman na. Oo, kung talagang legit ka ngayon, si tama. So kung taga Sanlibutan kami, may tanong ako mag-mute sa ka iyo, muna, Boy bro, Litra. kasi mag-premise muna ako. Saglit lang to, no? Hindi kita iipitin, confirmatory lang kasi ito talagang hindi pa to alam ng mga kahit na sino eh. Na ang unang na-mention na iglesia sa Biblia sa unang talata, no? Unang talata ang Catholic Church. Ngayon, ayon sa aral nyo, kami ang Sanlibutan o Catholic. Alin ang unang na-mention na iglesia sa Biblia? Langit at lupa. 'Di ba? Iyon yung sanglibutan na nilikha ng Diyos. Yes or no? Wala namang Katoliko na nagkalagay dyan ah. Bakit inangkin mo na Katoliko? Eh, tinatag ang iglesia. Tignan mo. Ang aral nyo, ang tawag nyo sa amin, mga taga Sanlibutan. Ayan ang aral nyo. Ngayon, tututulan mo na yung aral nyo. Iglesia Katolika ba nakasulat dyan sa Genesis? So, hindi mo alam ang ibig sabihin ng Sanlibutan? Tawag kayo sa amin ng tawag ng Sanlibutan. Hindi nyo pala alam ang ibig sabihin? May Iglesia ni Cristo ba, Iglesia Katolika Apostolika Romana ba nakasulat sa Ang Genesis? tinatanong ko, bro, wag mong sagutin ang tanong din. Kasi kaya kong sagutin yung tanong mo. Kahit maghapon ka magtanong dito, kahit abutin tayo ng madaling araw, kaya ko lahat yung sagutin. Maniwala ka sa akin. Ngayon, ito yung sagutin mo. Tawag kayo sa amin ng tawag ng Sanlibutan, hindi nyo pala alam ang ibig sabihin. Kumbaga, nagsasalita kayo, tas di nyo alam ibig sabihin. Ha? Bro? Kasi yung tawag nyo sa amin, mga taga Sanlibutan, no? Kasi Katoliko. Nung pala, hindi nyo pala alam. Ba't tinawag kaming taga Sanlibutan? Pag sinabing Sanlibutan, Universal Church. Whole universe. Tapos mali yung pagkakagamit nyo sa amin ng Sanlibutan. Israelita? Ha? Katoliko po ba ang Israelita? Bro, wala pang Israelita sa pasimula, bro eh. Ano ka ba naman? Si Jacob, siya si Israel. Sa Genesis, ang unang lilikhain palang tao, sila Adan at Eva.
Bro, huwag ka naman badalos Ready, na sa tanong mo pagsasalita, muna, bro. ano ba ibig sabihin ng Katoliko? Sabi mo nga, ay nalilito ako. Paturuan mo nga kami, ano ibig sabihin ng Huwag Katoliko? yung sabihin daw ng Katoliko, Israelita. Saan mo naman napulot yan? Sino naman nagsabi sa inyo Na yan, bro? nagtatanong kasi ako sa iyo eh. Sabi ko Kaya pa, nga, ba't ka magsasalita ng Israelita? nagtatanong Israelita, lang ako bro. sa iyo kung masagot mo Israel. ba. Agoy. Kaya ko sagutin lahat ng tanong mo, promise. Hindi mo kaya Promise eh. yan. Kaya sagutin mo. Pag kaya ko, anong gagawin natin? Sagutin mo kung kaya Pag mo. nasagot ko ha, sige. Tanong mo Para na. kang si Soriano magsalita. Bro, wag mo akong itulad kay Soriano. Kung buhay pa si Soriano, pagbubuhuling ko kayo, bro. Ganun yun. No, magtanong ka na lang. Hambog mo ah. Ayaw mo naman magtanong, ayaw mo naman magtanong. Sagutin mo. Magtanong ka na. Totoo ang sinasabi ko, bro. Kung buhay pa si Soriano, pagbubuhuling ko kayong dalawa. So magtanong ka na. Paano ako makatanong sa iyo? Kasi bro, wag ka lang magsabay. O, nagsasalita Itinute ako. ako. Wag ka mo nang sumabay. O, gaya niya, sumasabay ka na naman. Kasi ganito bro. Ganito kasi bro. Pag magsasalita ako, wag ka munang sasabay. Tapos pag magsagutan tayo, yung kung ano yung tanong ko, sagutin mo. Kung ano yung tanong mo, sasagutin ko. Yung palitan ba, wag ka mag-ilag. Wag ilagan, no? Sa lubungan. O game, anong tanong? Nagrereklamo Kasi ka naman, ikaw naman ang paliwanag dyan. Sige, mute mo na ako. Anong tanong mo? Hindi ako Tapos nagreklamo, inaayos natin. Nung ka na. Hindi yung reklamo, bro. Ang ginagawa ko, nagsiset up tayo ng common natin na ano. O, magtanong ka na. Soriano nga kasi ng Soriano. Sige, yan yung tuloy. mga Israelita ba ay mga Katoliko? Sabi mo kasi sa Genesis na sabi mo na nandyan na ang Katoliko. Ang mga Israelita, Loko-loko ka talaga, bro. Wala pang Israelita sa Genesis 1:1. Ano ka ba? Israelita pagsasabi mo. Ay, sila Adan at Eva pa lang ang bida dyan. Bro, wag ka na nga lang magsalita, bro. Pambira kung ano pagsasabi mo. Wag ka na lang bro. Hayaan mo na lang. Wala pa Israelita dyan. Ano ka ba? Pero sila ang sumulat niyan. Pero yung time frame niyan, ang pasimula, no? Wala pa Pwede ako sila. magtanong, Uncle Boy. Ako magtatanong sa kanya. Tanungin ko na lang siya. Sige, tanongin ko. Kasapin mo, bro. Kasapin mo. Bad moves. Pwede ba magtanong sa'yo, bro? Ako na lang magtanong sa'yo. Tanong niya kasi, Israelita sa Genesis eh. Wala naman Ito kasi Israelita. si Boy Letra. Ikaw talaga Boy Letra. Ako na lang tuloy magtatanong sa kanya. Ang mga bida dyan, sila. Ito ha, paalala ko naman sa kanya. Ang mga bida pa dyan, kasi sila sumulat niyan. Sige. Pero ang mga bida dyan, si Adan at Eva, yung anak niya, ano pa to? Si Cain at si Abel, tapos si Seth, tapos si Noah, si Abraham. Sila pa lang Tanongin yan. ko muna si Bad Moves. Bad Moods. Sagutin yung tanong mo, bro. Tanongin mo yan. Bad move. Nakamute ka, bro, ah. Bad mood. Ano ba? Bad mood ba? Bad moves. Bad moves. Bad moves. Akala ko bad mood. Parang bad trip eh. Bro, relax ka lang. Bad moves, ha? Chill lang tayo. Usap lang tayo dito. So, ako na lang magtanong kay Brother Igor, Bad Mood. Pwede ako relax magtanong lang po sa'yo, ako. bro. relax Relax naman lang. po. Boy Litra, Oh, ibang Bisaya ka. Ang kulit Since mo, wala. relax ka naman, Huwag bro. mo na isuloy yung tanong mo, bro. Magtatanong na lang ako kasi relax ka naman, Sabi bro. mo So, kasi, tanongin na Boy lang Litra, kita. Ang kulit talaga Bro, nito. Wala pang ang Ito Israelita ay sa nandyan na sa simula. chronology ng magtatanong. Genesis. Naririnig ba ako? Hindi, parang hindi ako naririnig. Ang tanong ko sa iyo, dahil nandyan sa simula Tingnan mo, ang kulit nito. Naririnig ba ako, Uncle Boy? Parang Naririnig ka, bingi lang itong kausap natin eh. Ang linaw eh. Kasi gusto niya itanong sa akin, Israelita sa Genesis 1:1. Wala pa nga sila diyan sa pagsulat nila. Hindi pa nila sinusulat na nandiyan na kami mga Israelita Genesis 1:1 kasama ko sila Adan at Eva. Huwag mo na kasing ipilit yung maling tanong. Ba't ko na masasagot kung Sige, maling ibang tanong? tanong na lang. Dahil hindi Ang mo kulit mo masagot. eh, kanina ibang ka pa tanong eh. na lang po. Hindi ko nga sasagutin yun kasi nga, kulit talaga nito. Wala pa ngang Israelita na bubuhay dyan That's her yung bida. ang kulit mo naman. Baka gusto niya kasi siya yung Sila bida sa Adan at Genesis. Eva pa lang yan. Sila Adan at Eva pa lang. Kulit talaga.
Hirap kausap nung ano. Police siya, mababa na. Makipagtalo kasi, hindi pa, konti pa lang alam eh. Kaya ang hirap kausap eh. Basic pa lang eh. By the way, Uncle Nash, andyan nga pa? Bumaba na eh. Ayaw ka pansinin. Umiyak. Ayaw ka pansinin. Sabi ko, magtatanong, ayaw ko tatanungin eh. Ayaw ka nga pansinin eh. Gusto magtanong, Israelita, Genesis. Bihira talaga. Pakitin niya mo. Ang premise ko, Genesis 1:1. Ang tanong niya, Israelita. Ano yun? Hindi niya kasi ma-identify kasi hindi niya mag-gets yung ibig So, sabihin ng top up. Katoliko. Okay tayo ng iba. Si John Dems. Brother John Dems. Kuya, ano po bang church nyo? Evangelical Born Again Baptist or Pentecost? Pentecost nila. Pentecost pa? Pentecostal church pa? Evangelical mga nakabutang sa kuan. Nako uncle, nag-ano yan, nag-speak of tongues yan. Oh, nag-speak in tongue kayo, no? Sige, by the way. Saka naman natin pag-usapan yung speak in tongue, baka ma-open si tatay. Atay Jones, Brother Jones. Mahilig kayong mag-Bible study, di ba? Yung mga evangelicals. Opo. So, marami po kayong alam. Matagal na kayong born, di ba? Pentecost, marami na. Kasi alam ko tuwing hapon yan eh. Lagi kayo nagba-Bible study. So, marami na po ba kayong nalaman sa tagal-tagal nyo na po ng Pentecost? So, marami na po ba kayong alam? Kaunti rade. Talagsar mo apel. Ano pa, Tay? Pag Tagalog ka, bro, kasi... Ano po kami Tagalog ka kasi? dito. Nahirapan kami Hirapan ako mag-Tagalog. ganun ba? Sige po. Ganito na lang, pasimplihin na lang natin. Kami po, mga Catholic po kami at mahilig din kami mag-Bible study. Kung alam nyo lang po kung gaano ko kahilig. Isa lang po ang Katoliko. Pinanganak din po ang Katoliko at hindi po ako lumipat sa ibang church. Pero sabi kasi nila, mga Katoliko, hindi mahilig po sa pag-aaral ng Wala ba Biblia. nakabasa ng bautismo? Bautismo po ba yung gusto nyo nating pag-aralan? Bautismo? Opo, dahil ang wala bautismo daw, mga anak siya, sabi ng Bible. Yung bautismuhan po ang mga anak, babasahin ko po. Okay po, babasahin po natin ang letra por letra, no, na bautismuhan daw ang mga anak, no. Dito sa Gawa 2 talatang, 'di ba? Ganyan po kami sumagot dito. Hindi po kaya ng mga pastor 'yan eh. Na pag binagbigay ng tanong, on the spot na tanong, hindi ko alam kung itatanong mo pero may sagot agad, 'di ba? Ganyan kami kasi pag mga Katoliko mag-aral ng Biblia, no. Sabi dito, letra por letra sa Gawa 2:38 hanggang 39, sabi dito. At sinabi sa kanila ni Pedro, yung narrator po, no? Ibig sabihin may kausap daw si Pedro, sabi ng narrator, si Saint Luke. No, sabi dito, magsisi kayo. Sino yung kausap ni Peter? Ang mga matatanda. Magsisi kayo. Kasi ang iba Bible study, ang matanda dapat, hindi po dapat bina-Bible study ang bata. No, yung mga batang walang isip, dapat yan tinuturuan ng mabuting asal, pero yung Bible studyhin mo po ng mga malalalim, hindi pa, no? Sabi ni Peter, magsisi kayo at magagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, natatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. So ang sabi dito, yung magpabautismo ang bawat isa sa inyo, kasama pati yung mga bata, no? Magpabautismo daw, alin yun? Yun po yung inyong mga anak. No, at yung mga anak po, no, o yung mga bata or children dito sa King James Version, 'di ba? King James Version ang gamit Bata, nito, ihalad no? daw na, ihalad. O sabi dito sa King James Version, then Peter said unto them, sabi daw sa kanila, repent, sa kausap daw ni Peter, no? Repent and be baptized every one of you. No, every one of you, be baptized every one of you. Sabi sa 39, for the promise is unto you, sa second person, unto you, and
to your children at sa inyong mga anak. Iyon yung every one of you. Ano daw gagawin? Paano mag-repent ang mga bata? Magpabaw. Wala po kaming doktrinang ipag-repent po ang bata kasi hindi po bata ang pinag-repent dito. Ang sabi po ni Peter, ang sabi po ng narrator, Mag-repent ang may bautismuhan. mag-mute ka muna po. Ang sabi po dito ni St. Luke, hindi po to alam ng pastor nyo kaya normal yan po na kumontra ka, no? Pero ito po ang tama dito. Merong narrator dito. Isa-isahin natin, no? Grammatically, no? Buksan nyo po yung isip nyo, no? Sabi dito, and Peter said unto them, kausap sila ni Pedro. Them, yung third person. Ibig sabihin, may kausap si Pedro. Repent, sabi daw ni Peter. Sino yung pinag-repent? Kasama ba pinag-repent yung bata? Hindi eh. Kasi nung kausap ni Peter sa verse 39, nahati sa dalawa. For the promise is unto you and to your children. So ibig sabihin, yung you, second person, yung children, third person pala yun. So dito, nung sinabi ng narrator, and Peter said, ibig sabihin, ang kausap ni Peter, said unto them, repent, second person ni Peter, and be baptized everyone. Yung be baptized everyone. Yung everyone, third person po, kasama po yung third person, everyone. Pag chinek nyo po yan sa kahit Google na lang po, kung wala po kayong dyan, English grammar book, no? Sabi dito, for the promise is unto you and unto your children. So hindi pala kausap ni Peter yung mga bata, pati mga sanggol. Kasi walang matinong pare, kasi pare ito si Peter eh. Walang matinong pare nakakausapin yung sanggol. Ang kausap ni Peter ni Saint Peter yung matatanda nung pinagre-repent niya. Hindi pagre-repent namin ng mga bata, mga baby, wala kaming doktrina na ang sanggol magre-repent. Pero ang turo ni Saint Peter, be baptized everyone. Lahat kayo magpabautismo. Sabi ni Saint Peter ng unang papa sa Roma. At hindi po ito naintindihan ng mga evangelicals. For the promise is unto you, sa kausap niya, and to your children, at sa inyong mga anak, letra por letra. Children po. Pag sinabi pong children, bata po yan. Simula po yan pagkasanggol hanggang sa mga bata-bata pa na wala pang pag-iisip. No? Ganun po yun. Hindi mo po wala po sa doktrina namin na ang sanggol magsisisi. Huwag niyo po lagi sa amin itatanong ang sanggol magsisisi. Dahil hindi po namin pinapangaralan. Ni pangaral po, hindi nga pagsisi pa. Hindi nga namin bina-Bible study ng mga bata kasi mahirapan sila dito. No? Yung mga salita dito sa Biblia, siyempre kung matanda ka na, dati wala pa naman Katoliko dati, kukunti pa lang. So siyempre, ang i-convert na sila St. Peter at nila St. Paul na mga apostol, matatanda na yan. Diba? Pag matanda ka na, magsisi ka muna at sumampalataya ka. O ngayon, pag nagsisi ka, sumampalataya ka, mababautismuhan ka, pati ang buong mong sambahayan. Hindi ikaw lang, huwag mong sarilihin. Ang pangako ay para sa iyo at sa iyo ding mga anak. Ang ginawa nyo kasing mga evangelicals, no? Sinarili nyo eh. Tinanggalan nyo ng karapatan yung mga anak nyo ng pangako ng banal na Espiritu Santo ng kaligtasan. Basahin nga ulit natin, napakalinaw talaga dito, no? Talaga sa Catholic no? Kung lang talaga, no? Malalaman nyo lang ang katotohanan. Sa ngayon kasi, hindi nyo pa kasi alam ang katotohanan po. Kasi nandyan pa kayo sa ganyang klaseng estado. Pero kung alam nyo lang sana ang katotohanan, hindi nyo talaga yan. Promise. No? Kung nalalaman nyo lang talaga ang katotohanan. No? Sabi dito, and Peter said to them, no? Sabi sa kanya, King James Version, evangelical. So, then Peter said to them, repent. Said, may kausap si Peter, repent and be baptized, every one of you. Yung every one of you, yung baptized, every one of you na. Pero yung repent, dun lang sa kausap. Sa 39, for the promise is unto you. Dun sa pinagre-repent. And to your children. Hindi pa ba letra por letra yan? No? Sabi naman ni Ninfo, malinis ang sanggol, pero may kasalanan na. Tama ba yun? Ayun po yung estado ng bata. Ang estado po ng bata, merong original sin.
Ayun po yung estado ng bata. At ang ginagawa natin, no, pag tayo nagbabautismuhan, yun po ay preparation sa pangakong nakalagay dito, no? Kaya nga si Kristo din nagpabautismo eh. Kasi nga sabi sa kanya ni John the Baptist, no, ako ay kaibigan ng lalaking ikakasal. Kaibigan ko ang groom. So binautismuhan niya si Jesus Christ. Tayo naman ang bride of Christ. So huwag mo suruluhin yung pagiging bride of Christ. Kasama diyan yung anak eh. Sabi ni Peter, linaw ng pagkasabi talaga ni Peter dito, ba't pa natin ito babaluktutin? Letra por letra na to. Hindi ko kasi kayo sasagutin ng padiwa-diwa kasi hindi ko kayo mahikayat yan, no? Letra por letra, for the promises unto you, sa magsisisi, and unto your children. Bakit mo pagsisihin yung bata? Ang ibig niyong sabihin, qualification ng kailangan para mabautismuhan, kailangan mo munang magkasala bago ka mabautismuhan? Ganun ba 'yon? 'Di ba? Kasi qualification pala na kailangan marunong magsisi. Kailangan pala magkasala muna bago maging Kristiyano. Gawa muna ng kasalanan para may pagsisihan, tapos bautismuhan. Walang ganyan eh. Tsaka wala kang mababasa sa Biblia, letra por letra, huwag nyong bautismuhan ang sanggol. O ang bata man lang, o ang 6 na taon man lang. Wala tayong mabasang ganyan. Samantalang, yung statement na ganyan, napakababaw lang. Gasino lang isulat ng mga apostol yan. Diba? Kasi mahalaga yan eh, sakramento yan eh. Gasino lang isulat ng mga apostol yan eh, ni St. Peter. Lalo si St. Paul, napakasipag magsulat. O susulat ni St. Paul, o yung mga obispo, mga pare, huwag nyo munang bautismuhan ng sanggol kasi wala pang kakayahan magsisi. Bakit mo pagsisihin yan? Walang ganun nakasulat dito. Masyadong makapal ang Biblia para hindi isulat yun kung totoo yun. Diba? Hindi ba kayo nag-iisip? Ang kapal ng Biblia. Para hindi man lang isingit yung doktrina na bawal bautismuhan ng sanggol. Hindi man lang naisulat yan, kahit konti man lang dito. Wala tayong mabasa dito. Kalkalin natin dito mong Biblia. May mabasa tayo, magpabautismo ang lahat sa inyo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Iyon ang malinaw na nakasulat dito. 'Di ba? Iyon yung bro. So ganito yan ha. Papakita ko sa iyo to ha, Taya. Ganito kasi ang execution yan. Una, nagturo si Kristo, 'di ba? Sabi doon sa Mateo 28:19-20, no? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 'Di ba? Sabi doon, no? So may utos na pagbabautismo. Ngayon, nung nag-utos na magpabautismo, ang ginawa ni Saint Peter ng unang papa sa Roma, ng unang papa ng Catholic Church, ng kabuuang iglesia na tinatag ni Kristo, itinuro niya yun sa tao. No, magsisi kayo, yung mga kausap niya na matatanda, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. So ito naman yung execution, yung gagawin na nila, yung utos ni Kristo na pinaliwanag ni Saint Peter kung sino yun. Kasi ang utos ni Kristo, lahat ng bansa. Iyon yung utos ni Kristo. Ang ginawa naman ni Saint Paul, ni Saint Peter, pinaliwanag niya yon, na kasama pati bata, magpapabautismo. O ngayon, yung pagsunod naman tayo. O sige, pagsasagawa naman tayo ng bautismo. Sa verse 14 ng Acts 16, sabi dito, nakita namin, sabi dito, at nakinig sa amin ang isang babae. Kita mo kung sino nakikinig ha, sino lang yung pinapangaralan. Isang babae lang ang pinapangaralan. At nakinig sa amin ang isang babae, ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira. No? At isang mangangalakal ng telang kulay ube, no, binuksan ng Panginoon ang kaniyang puso, sa babae lang ha, upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinabi ni Pablo, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan. Kita mo, kung sino lang yung kayang makinig, no? Iyon talaga yung babautis, yun talaga yung makikinig, magsisisi sa kasalanan, makikinig ng sermon. Pero ang babautismuhan, lahat talaga yan. Buong sambahayan. Kahit may mental disability pa yan,
Kahit walang pandinig yan, bingi yan, no? Kasi yung pananampalatayang natanggap ng magulang ay kailangan daw bautismuhan pati mga anak. Buong sambahayan ang binabautismuhan. Kaya ang Catholic Church, buong sambahayan. Walang age limit. Ang nangyari kasi, doon sa gawa 2:37, 38, 39, pinaghalo nyo yung pagsisisi at pagbabautismo. Pinaghalo nyo yung para sa matanda at para sa bata lang. Ang para sa matanda, sumampalataya, magsisi, magpabautismo. Ang mga anak, bautismo kagad. Hindi mo papangaralan yan. Hindi mo yan sasabihin, "Hoy sanggol, magsisi ka. Makinig ka sa Bible study ko." Pipilitin mo yung sanggol ganon? Para lang mabautismuhan yung sanggol? Walang ganon eh. Ang magsisisi, yung matanda. Yung bata, bautismuhan. Buong sambahayan kagad yan. Walang ititira dyan. No? Kahit may kapansanan pa yan. Kahit mayroon pang mental disability yan. O diba paano yung may mga mental disability, mga Down syndrome? O yung mga ano na lang, yung mga special child na hindi nakakapagsalita, wala talaga, gulay talaga sila, pero buhay naman yan, may kaluluwa naman yan. E sasabihin ba natin, matanda ka na, magsisi ka, para mabautismohan kita, makinig ka sa Bible study. Sasabihin mo ba ganon? Ganon ba ang utos ng Diyos? Walang ganon dito sa Biblia, no? Mbira yan, no? Eto si Brother Natoy, oh. Mahanda si Natoy, no? Eto, may bagong comment. Tay John, ano yung bago mong comment? Pwede mo sa amin itanong yan para total nandito ka naman sa taas. Sabi Ano niya, yan? Bro Koy, ang tanong niya, ang bautismo dapat ilubog sa tubig. Nako. Lalabas po niyan, ang Diyos po mismo hindi marunong magbautismo. Alam mo ba yon? Tatay John James, alam mo po ba kung paano magbautismo ang Diyos? Nagbubuhos lang. Madlok mas tubig. Makinig ka. Kailangan pala pag sinabing bautismo, lubog ka agad. Ay lalabas ang Diyos po, tuturuan nyo eh. Makinig kayo dito ha. Lalabas pala ang Diyos po, hindi pala marunong magbautismo, nagkamali pala ang Diyos. Kasi nagbuhos ang Diyos Talaga naman buhay to. Nagbuhos ang Diyos. Kamuti naman talaga naman. Sabi dito, letra por letra. Ito sa talatang 5. Ito ha. Pentecostal ata yan. Gawa 1, talatang 5. Sapagkat si Juan ay nagbabautismo sa tubig, subalit hindi naaabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Ayan ha. Magbabautismo daw sa Espiritu Santo. Makinig ka kung paano to nagbautismo ang Diyos sa Espiritu Santo, letra por letra. Kasi pinapamalian nyo ang Diyos mismo eh. Hindi nyo ba alam, ang Roman Catholic Church nakapattern sa Diyos talaga kami mismo, hindi sa tao lang. Sabi dito, sabi dito, sa kanila ay nagpakita ng parang mga dilang apoy. Ito na yung bautismo sa Espiritu sa apoy na sinabi ni Juan. Sabi kasi ni Juan, kinote doon sa Acts 2 verse 5. No? Sabi ni, ako'y binagbabautismo sa pagsisisi, ngunit babautismuhan nila kayo sa Espiritu at sa apoy. Si Kristo daw. Siya pala yung Diyos na magbabautismo sa Espiritu sa apoy. Sabi dito, sabi naman dun sa may verse, Acts 1 verse 5, no? Hindi dadating ang araw na malapit na kayong, hindi ilalayo sa araw at malapit na kayong mabautismuhan sa Espiritu. Papaano tayo babautismuhan sa Espiritu at sa apoy? Sabi dito, sa kanilang may nagpakitang parang dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu. Noon ay mga may naninirahan sa Jerusalem, ito na yon yung mga iba't mga speak in tongue na hindi naman nila naintindihan, no? So ito na yon, di ba? Nagkaroon sila ng iba't ibang wika. So anong nangyari sa kanila? Ipinaliwanag yan sa verse 17. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. Magbubuhos daw ang Diyos sa lahat ng laman ng espiritu. Anong sabi sa Acts 1:5? Babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Anong ginawa ng Diyos? Ibinuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Letra por letra. Ang ibig mo po bang sabihin,
nagkamali ang Diyos kasi hindi tayo nilubog sa Espiritu kundi binuhos lang? Ganun po ba ang ibig niyong sabihin? Ay, wag pong ganyan. Pag kinontra nyo ang Catholic Church, ang unang kinukontra nyo ang Diyos mismo. Mali yung Diyos daw, tapos sila tama. Kung bihira naman buhay to. Ay sasabihin natin, Lord, mali pang bautismo nyo kasi bautismo lubog lang. Huwag nyo pong ibuhos. Ay, papagalitan tayo ng Diyos. Sasabihin ng Diyos, makarunungan ka pa sa akin. Kasi pag sinabing bautismo, sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi lang yan buhos, ay di lang yan lubog. Linis ang ibig sabihin yan. Yun. Hindi nyo naman pala lamang letra por letra eh. No? Kumbira talaga, no? Para kaya din yan. Hindi ka matatalikod yung iglesia, pero sila... John James, maulang kinalahi sa Catholic o sa Protestant. Reklamador kasi mga protestante, wala namang mabasa dito na lubog lang. Pagbabasa nyo dito, lubog lang. May mensakalagay na lang, ha? Kasi yung lubog, kinopya nyo lang sa Catholic yan, eh. Yung lubog. Diba? Tsaka, boy, to clarify, bro, boy, tayong mga Catholic, nagbabautismo rin tayo ng lubog para malaman nila. Actually, kinopya lang naman nila sa Catholic yan yung lubog kasi hindi naman nakasulat sa Biblia yung bautismo lubog. Oo. May nakasulat ba dito? Bautismo lulubog? Wala naman. Yun nga sasabihin ko, boy. Kasi sinabi niya na nakasulat, nung binautismuhan si Kristo, umahon siya. Hindi siya nilubog. Wala kang mababasa nilubog. Umahon lang. Umahon na mababasa mo. Ayan, tapos ang palusot nila dyan, paano daw aahon kung hindi nilubog? May problema niyo yun. Kumbira naman yan. Ang ibig mong sabihin, pag lulusong ako, kunyari, pag aahon ako ng bundok, ibig sabihin, nakalubog ako sa lupa. Ayun na nga, Hindi naman ganun yun. Pag sinabing umahon, pumunta ka sa mas mataas na bahagi, ahon ang ibig sabihin nun. Kunyari, umahon ka, papunta sa Ehipto o sa bundok, umahon ka doon. Ibig sabihin, yung lugar, papataas yung lugar. Kaya ahon. O, paahon yung motor. Hindi sinabing nakalubog yung motor, ahon. Pag sinabi naman lusong, hindi lusong, sisid kagad. Hindi lahat ng lusong, pasisid. Diba? Pwede ka naman lulusong hanggang tuhod lang yun. Ay, alangan naman pupunta ako ng ilog. Lulusong ka, dadapa ka doon. Eh, pag hanggang tuhod lang yun, hindi ka na makalusong. Kaya yung konsepto ng paglubog, hindi nila magamit yan. Kasi ang bautismo talaga dyan is paglilinis. Sabi naman ni John Dems. Baba na lang kita, Kuya John Dems. Di ka naman nagsasalita ha. Sayang yung slot. Kasi hindi po kayo nagsasalita. No? Diyan na lang po kayo sa baba. Sabi ni John Dems, no? Pinalubog ka sa tubig, kasama kayo palibing ni Jesus. Ito ang tanong ko sa inyo. Yung paglibing ba kay Kristo nakalubog? Kausapin nyo nga ako, panay na lang kayo ginagamit yung talata na yan, kaya daw lubog kasi kasama daw si Kristo nakalibing. Hindi naman uso dun na yung libing na kagaya sa atin ay ibabaon sa lupa. Ang libing doon, no? Itutulak yung malaking bato, meron parang kuweba butas doon. Doon ilalagay yung katawan mo nakabalot ng tela. Ganun po ang paglibing kay Kristo, hindi po ibabaon sa lupa may ataol. Pampinoy kasi yung unawa nyo dito eh. Hindi naman nakalubog si Kristo. Ibig sabihin, pag nilibing, lubog agad, direkta. Eh paano si Kristo? Hindi naman nilubog na nilibing. Libing lang, pero hindi lubog. Ang ibig sabihin lang yan, ang libing sa kanila, baon. Ang ibig sabihin lang yan, hindi kasi naintindihan. Pag sinabing kasama tayong namatay kay Kristo, kasi nga po, naikihati tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi iyan ang pangako sa atin. Pag tayo'y namatay, muli rin tayong bubuhayin kagaya ng pagkabuhay ni Kristo. Siya ang panganay sa mga patay. Ibig sabihin na muling pagkabuhay. Kung yung starting point ng resurrection, naganap na. Meron na tayong ebidensya na tayo'y muling mabubuhay. Ang ibig sabihin, yung pananampalataya natin, meron ng matibay na patunay. Hindi suntok sa buwan. Yun si Kristo, nauna na. Namatay si Kristo. Tinalo niya yung kamatayan, nabuhay ulit siya. At nagkaroon siya ng glorified body. Ayun yung pag-asang nakalakip dun sa bautismo na tinatawag na new creation, isang bagong nilalang. Basahin natin to, Galatia 6:15. Kaya nga, yung pagtutuli yan eh.
Talaga naman to mga Protestant. May maikatwiran, paglibing si Kristo, lubog na kalibog ba si Kristo nakalibing? Hindi talaga kayo nagbabasa ng Biblia. Ang libing sa kanila, may kuweba, may malaking bato. O tutulak mo nga yung malaking bato eh. Ang bigat-bigat nung hindi sinabi nakabaon. Sabi dito, Galatia 6:15, sapagkat ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kung di isang bagong nilalang o be born again or new creation, bautismo. Ayan ang kalakip ng pagtutuli sa bagong tipan. Yung pagtutuli sa laban, hindi na yan. Tayo yung pagtutuli sa banal na Espiritu Santo. Kaya kasama kasi pag binautismohan tayo, kalakip tayo sa pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay ni Kristo, nakikihati tayo doon. Yun yung kalakip ng ating pananampalataya. Nasa credo yan. Hindi sinabing nung nilibing si Kristo, nakalubog. Kaya bautismo lubog. Walang ganyan talaga. Huwag na kayong mga tuwiran, pambira kayo. Huwag na kayong mga tuwiran. Parang awan nyo na, no? Huwag na lang kayong mga tuwiran. Maniwala kayo sa akin, no? Kasi ako lahat sasagutin ko talaga yan dito, no? Magbalik loob na kayo sa Catholic talaga kasi ito talaga, sinasabi ko to hindi para magyabang ako dito, ha? Kasi hindi naman ako nag-imbento ng aral ng simbahan. Hindi ako bula ang sugo, tas magtatag ng iglesia. Maglalagay ako ng mga doktrina. Hindi, galing to sa simbahan. Yung simbahan, ginabayan ng Espiritu Santo. Ang simbahan ng tagapagturo, ang Diyos ang nagbibigay ng ituturo sa ng simbahan. So galing sa Diyos yan, hindi galing yan sa amin, no? So yun, no? Sabi naman ni Jordan na kulit na. Hindi nga nakalubog si Kristo. Kuya Ruel, paliwanagin mo nga to. Akala niya kasi si Kristo nung inilibing nakalubog eh. Hindi nga nakalubog, nakabalot nga lang doon, nakapatong doon sa loob ng ano. Meron doon kuweba na may harang na bato. Inilibing, titingnan mo muna, aralin mo kung anong kultura o tradisyon ng mga taong ininilibing. Marami pong klase ng paglilibing. Sa Europe, no, sa London, o sa United Kingdom, pag namamatay ang kanila pong mga matataas o mga hari, mga prinsipe, no, sinusunog nila yan. Ginagatungan nila ng kahoy. Sa atin, sa Kristiyano, na Katoliko, sa modern, o maging sinauna, no, po pwede sa lupa, pwede sa nicho, depende. O sa nicho nga, hindi naman nakalubog doon. Hindi diba? Nakalubog yun. Oo, yung Muslim, mataas pa nga yun eh. Iba. Yung Muslim, pag naglubog, pag namatay sila, nakatayo. No? Nakatayo? Naka-slant sila. Saan nilalagay? No? Sa lupa. Pero nung unang panahon, no, yung sa mga African, pag nililibing nila, nilalagay nila sa banga. Pero malapit. No, yung iba. So, you need to identify, no, kung ano ang klase. Sa Baguio, tignan niyo sa Abra, may mga Kristiyano yan. Paano sila naglilibing sa kultura nila? Di ba sinasabit sa puno, sa bundok? Yun ang burial sa kanila. Di ba? Sa Egypt. Mga Kristiyano, sa Egypt ba, dala-dala pa rin nila may mga tanda ng cross yung yan. pagmami. Kultura sa yan. Egypt, yung parang mami. Para kasing doon nakopya ng mga Israelita yun eh. Yung binalot si Kristo, parang sa mami yun eh. Diba? Parang mami ganun siya. din. Binabalot lang. Kaya pero nga pwede yung punta-puntahan yan eh, yung bangkay niyan eh. Kasi nakabalot lang yan doon. Tida mo, kung nakalibing yan, kung nakabaon yan sa lupa, eh bakit pupuntahan yan at lalagyan ng pabango nila Maria Magdalena? Diba? Tama. Kung nakalibing pala, paano mo huhukayin nila? Magdadala sila ng pala. Dapat pala nakasulat sa Biblia. At may daladalang pala sila Maria Magdalena at huhukayin ang bangka. Ganyan talaga, mabihira talaga. Hey, mabihira talaga itong mga protestante na. Huwag niyo pong gawin katatawanan ng Kristyanismo po. Nagmumukhang komedyante yung mga Kristiyano kasi dahil yung mga doktrina niyo kasi nakakatawa. No? Yun nga lang doy. Paglibing daw, pagkalibing daw binabaon. Pumunta sila sa Abra, sa Benguet. Paano maglibing doon? Nasa bundok pala, no? Tinatalik doon. Sinasabit. Paano yun?
Tsaka, again, no? Pag sinabi niyong mali ang bautismo namin, mali ang Diyos kasi nakapattern kami sa Diyos. Magbautismo ang Diyos. Paano? O, binautismohan sila sa Espiritu at sa apoy. Paano sila binautismohan sa apoy? Eh, di lang apoy lang eh. Lumapag lang, hindi lang apoy eh. Parang basbas lang. Kumbaga, parang wisik lang yun eh. Di lang apoy lang. O, bautismo sa apoy yun. O sa Espiritu, binagbuhos. Diba? Paano bubuhos? Paano bubuhos si Espiritu, boy? Diba? Sabi, paano ibubuhos si Espiritu? Ari, anuhin natin yung Diyos, kwestiyohin natin. Pamuti talaga to mga to. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo na kaming labanan. Parang nilabanan nyo ang Diyos mismo. Pag kami ang nilalabanan yung mga Catholic, no? Tapos yung doktrina nyo, no? Magmukhang komedyante, pang komedyante, kasi wala naman talaga dito. So ito ha, magpapakyat tayo ng willing po makipag-participate sa Bible study ng sa pangunguna po ng tunay na iglesyang tinatag ni Kristo, ang Catholic Church po, no? At ang magandang pagkakataon do para pag nilay-nilayan yung mga doktrinang inyong itinakwil, no? At mabigyan linaw yan. Ito si Spartan, shout out. Ano po bang church nyo? So guys, pa-repost, no? Ito naman si shout out po kaya Tito Freddy, si Detective Sherlock, kay Kuya Rueltio, kay Georgette, hello, kay James Paul Constant, kay ayan, kay Samuel na nanonood pa rin sa atin. Magandang hapon po. Kay Jimmy Boy, kay Hellenistic, kay Real Lie, you know, Bawbaw, kay Brother Bawbaw. Si Kuro Ube. Si Kuro Ube, Catholic ba to? Si Sandy, yan, no? Lagi ito narinig sa atin, no? Si JM, si Neryuwin. Guys, pare-share naman. Salamat po, pare-post. Kay John Real, kay Pope Felix, ano naman ito pambira. Torchlight, kay Mary's daughter. Magandang ano po, magandang hapon po, no? Sabi naman ni Jordems, kawawa kayo dyan, na-scam mo sa ano? So hindi po kami na-scam, kayo po na-scam. Kasi po ang turo po sa inyo, pag hindi ka po magbigay ng ikapo, magnanakaw ka sa Diyos. Hindi ng doktrina yan. Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, magnanakaw ka. Ano yan, no? Eh hindi po pala yan, hindi po pala yan alay, iyan po pala ay bayad utang. Kasi pag hindi ka pala nagbigay, magnanakaw ka. Eh pa, taging handog yan. Bakit tinawag na offering yan? Hindi offering ang tawag nyo dyan. Ang itawag nyo dyan, bayad utang. Kumbaga, yun ang nagoyo, no? Nagoyo kayo dyan eh. Bihira kayo. Kami pa sabihin nyo na scam. Hindi ka, ikaw, John Dems, nung Catholic ka, pinipilit ka ba ng pare namin? Hoy, John Dems, mag-ikapo ka. Paparinggan ka sa oras ng misa, mag-ikapo ka. Marami kang negosyo, mag-ikapo ka. Pag di ka nag-ikapo, magnanakaw ka sa Diyos. Sa inyo lantaran eh. Sinasabi niyang worship nyo, ganun yung pastor. Pambira, pag ganun pastor, batuhin ko ng lata yun. Hoy, wala kong utang sa'yo. Sa bulsa mo lang yan. Pambira. Eh, pare namin. Yung pare namin, no? Pag nakita ka niya, na nagbigay ka ng 5 piso sa sobre, maaawa pa sa'yo yun eh. Ipagdasal ka pa nun, sasabihin nun, Diyos, yung mga anak ko po sa simbahan katoliko, naghihirap na po yata sila, 5 piso lang ang naibigay, baka ito na lang talaga yung maibigay. Ay pagpalain niyo po sana sila ng mga material na bagay para maging maayos ang kanilang pamumuhay. Ipagdasal ganun eh. Hindi kailangan ng simbahan ng piso mo. Bira ka. Mayaman po ang simbahan, no? Dahil kaharian kami, yung mga mayayaman na tao, no, nagbibigay sa simbahan sa kanilang pagmamahal sa simbahan, no? Eh, wala ka pa. Baka pag sama-samahin mo lahat ng pera mo ng Katoliko ka, baka hindi man umabot na 10,000. Eh, pag sama-samahin mo lahat ng inikapok mo diyan sa lugar sa ano mo, sa may church nyo, bilangin natin. Ikapo eh. O magkano yan? O magkano sahod mo? Ikapo mo yan. I-compute mo yan. Eh di ang laki. Mayaman ka na sana. Mayaman ka na sana, inipon mo yan. Eh sa simbahan, sasabihin ba sa'yo ng pare? Ganyan?
Kahit wag ka magbigay, wala. Maawa pa sa'yo yung pare namin eh. Baka bigyan ka pa nun eh. No? Eh, maawa pa sa'yo yung pare namin pag ikaw hindi ka nakakapagbigay. Sasabihin ng pare namin, no, kawawa naman yung mga anak ko na to. Wala na yata makain tong mga to. Di na nakakapagbigay ah. At saka kami ang may Ganyan. pinakamalaking yung Caritas Manila. Kami ang may pinakamalaking ang tawag dyan, charity. Oo, bibigay ang simbahan. Eh, sama sa charity niyan yung mga anak mo eh. Alam mo ba, Hindi may yan mga pa-scholarship yung mga yung Hindi mga lang- Catholic school. Hindi namin pinangangalandakan yan. Hindi namin pinagyayabang yan. Mantakin mo sa nakakita, elementary scholar. Di ba? Elementary scholar eh. Di ba? Pinakamalaking... Elementary pa lang yan. Sa mga Catholic school. Ibigyan ka ng pera. Tapos ikaw, sabihin mo na scam kami. Walang scam dito eh. Ang bira kahit hindi ka magbigay. Walang pakialam sa yung pare eh. No? Eh dyan. May pakialam sa inyo pag hindi kayo magbigay. Anong sabi sa inyo? Pag hindi kayo nagbigay, anong tawag sa inyo? Magnanakaw. Nakalisat ka na. Pastor yan. Tawagin ka magnanakaw. Kasi nagsisinungaling ka raw eh. Bira. Oo, huwag nanakaw. Pambira naman yung pastor nyo. Pag tinatawag kayo magnanakaw, ibig sabihin, panghatol pala. Mapangusga pala. Pambira talaga, no? Hey. Hindi, napanood ko yan. Hindi nyo matatangkihan. Napanood ko. Oh, si Kuya Alvin, idol! Andito pa lang yung idol ko eh. Idol! Idol! Ay, Kuya Alvin, Kuya Alvin! Maingay. Ito pala, kasama pala yung idol ko eh. Dapat tumalong ka dito. Kuya Alvin, basta! Kailan ka magtitikbay? Okay lang, nandito kami sa convention. Nandito Ano kami, niya pala? marami kami, mga almost 400 heads. Yun oh. So ayan oh. Oh, ayan. Sige. Sana Kuya Alvin, mag-tiktok ka na para magkasama na tayo dito, Kuya Alvin. Ito ba si Kuya Alvin, no? Napunta tayo. Teka, pupunta na ako sa masignal na lugar, no? Nawawala ang signal ko, taga. Punta muna ako dyan. Kuya Alvin, invite ka namin dito. Mag-talk ka dito, Kuya Alvin. Malinaw ba yung ano ko guys, yung boses ko? Parang naghahang na si Uncle Georgit. Naghang si Uncle Georgit. Uncle Georgit, naghang ka. Nalaglag si Uncle Georgit, sayang oh. Alam ko sino yung pogi eh, si Kuya Alvin pala. So yun oh. So yan po kung nakita nyo po yung kanina no, ayan po yung aming pangmalakasan no, si Kuya Alvin no. At I think pag nagpunta yun dito, wala na talaga no. Wala na talaga makakatalo dito sa sa TikTok sa atin no. Kasi general na yun no. By the way, so si John Dems hindi na yata nakapag-comment yung evangelicals na Pentecost kasi sinasagot natin yung mga no, yung mga akusasyon niya, parang nahiya na mag-comment no. So ayan po Kuya John Dems, kami po yung mga iniwanan nyo, 'di ba? Iniwanan nyo kami, ngayon nandito kayo, harap kayo sa amin, tapos hirap naman pala kayong humarap sa Katoliko. Aalis-alis kayo sa Catholic, dapat sana pag humarap kayo sa mga dati nyong kasama, mas magaling dapat kayo sa amin. 'Di ba? Kasi kaya nga kayo umalis kasi wala, mahina pala ang Catholic, alis na ako. Tapos ngayon nakaharap mo na kami. O yan. O 'di ba? Hirap na hirap ka ngayon, lahat may sagot kami, 'di ba? Eh kung Catholic ka sana, hindi ka sana naguyo, ilang taon ka na diyan? 4 na taon ka na yata diyan. Computein natin. Yung nagastos mo diyan, saan nagastos mo nung Catholic ka simula ng pagkabata ka?
Sama mo na yung nagastos ng mga magulang mo. 'Di ba? Pag Balik na lang maghulog, mo kayo. balik ka na dito. Maghulog ka lang diyan sa Catholic, maghulog ka ng 20 diyan, pwede na eh. Wala ka ngayon, wala kang ano ngayon, maghulog ka 20. Sumbatan ka ba ng pare namin? Eh kayo, ba't kayo sinusumbatan ng magnanakaw? Hindi na kayo naawa sa mga sarili nyo. Ba't pumapayag kayong sabihan kayo ng ganyan ng mga pastor nyo? Sabihan kayo magnanakaw kayo? Basahan pa kayo ng Biblia talata para lang pagbintangan kayo. Ganyan si Satanas eh. Basahin yung Mateo 4. Ginagamit yung Biblia para atangan si Kristo ng mga kung ano-ano eh. 'Di ba kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Oh. Ganyan din yung mga yung mga pastor nyo. Sabi sa Biblia ni pastor, 'di ba nakasulat dito? Pag hindi nagikapo, magnanakaw. O so magnanakaw ka. Anong pinag-iba? Si Satanas gumamit ng Bible. Yung pastor niya gumamit ng Bible. Anong pinag-iba? Wala. Parehas lang. 'Di ba? Ganun yun eh. So, yun ito si Beans, Ayan. Tatayo si Lito, kota na po kami sa matatandang nakausap namin dito na mahirap kausap. Susunod na araw na lang kayo, Kagabi nagwawala talaga yan. Mahirap kausap to, bro. Daldal to, di nagpapadaan to eh. Oo, kahapon talaga. Kagabi, inabot ata na madaligaran. Yung kay Felix Manalo, sinimulan ko kasi ang mga maaga pa mga alas 8 yata eh. O bago mag alas 8. Inabot ng 4 na oras na yata yung usapan. Ayaw magpaawat. Ito si 69, ay 62 pala, 62. Si 62, anong religion mo, bro? Catholic, Roman Rite. Ayun. Latin Rite din kami, bro. Pwede, excited ako tuwing naririnig ko kayo sa YouTube. Ngayon lang ako natutong paano gumamit ng TikTok. Salamat, Uncle. Pugay sa inyo, Brother Nash, Boy Letra, kay Gatong Alvin. Uncle Alvin. Tsaka sila, Father Darwin, sila Talibong Wendell. Dahil sa YouTube na spark ulit yung flame, yung to defend the Catholic Church according to CCC 1303. So maraming salamat sa inyong lahat na dinidefend nyo ang Catholic faith natin. Salamat din, bro, Kasi baba na ako at gusto kong pang makinig kung sino pa yung mga gustong sulpot na umakyat. Sige, salamat. So far, wala na umakyat eh. Meron. Sayang naman para gusto ko marinig yung side nila. Meron tayong 50 live viewers, bro. So may mga akyat pa dyan. So constantly nagpapalit-palit ng viewers to. So later on may akyat dyan na agency, Hintayin lang natin. Alright, sige, baba na ako para mapagbigyan sila. Okay, sige. Bro. Salamat naman bro. God bless bro. Okay. Thank you. Pati baba niyo ako, hindi ako marunong sa TikTok. Ako na lang. Salamat bro. Salamat. Pare ba yun? Hindi. Pinuntahan pa tayo, Ay, salamat ulit. Salamat sa bro, si Brother 62. Thank you bro at galing ka pa pala ng YouTube. Ayan. Thank you so much. Galing YouTube po pala din. By the way, Brother RJ, anong church mo nga ulit, bro? Dating Daan po, sir. Dating Daan ka po? Magaling ka na po ba? Matagal ka na po ba sa Dating Daan? Magaling ka na po ba sa Biblia po? Hindi naman po, sir. Sakto lang. Alright. Ako na magtanong again bago ikaw. So, wait lang, Uncle Boy, So, matagal ka na ba sa Dating Daan, RJ? 7 years po, sir. Ilan? 7 years po. 7 years, okay. Sa loob ng 7 taon, bro, ano na yung natutunan mo, bro? Nasama lang ako sa kanila. Alam ko sumasama ka, bro. Sumasama ka, nakikinig ka. Pero ano na yung natutunan mo, bro, sa 7 taon na pamamalagi mo diyan?
Marami naman po ako natutunan sa... Yun nga, Gaya pag- ng... Ano yung natutunan mo at pinaka-paborito mong aral ng MCGI, bro? Pwede natin pag-usapan yan dito. Yung pinaka-the best sana para makasabay Ay, ako yung pinaka-paborito mong aral sa MCGI, ano yun, bro? yung wari, bigay tayo ng sample. Yung tunay na iglesia yung tinatag ni Kristo, kayo po ba yun? O ang Hindi, Catholic hindi. Church? Hindi, ang aral nila, hindi sila Tuturo po sa amin huwag daw po kami magmamata ng ibang reliyon. Hindi, bro, Ang ang tanong ko lang, pangmamata bro. kasi ganito, bro. Ganito. Kunyari, may nakasabay ka sa jeep na born again or SDA, papaupuin mo siya, kakausapin mo siya ng maayos, huwag mo siyang mamatahin. Yun yung wag mang mamata. Pero po sa doktrina, bro, pwede mong ipangaral yung doktrina na dala-dala mo sa kanila. Kunyari, yung mga sinaunang mga apostol, yung mga apostol ni Kristo, ang pinapangaralan nila, mga pagano, pero pinapakisamahan nila ng maayos. Kunyari, makasabay mo sa jeep, papaupuin mo. Pag may makasabay ka sa ganito, papapasukin mo, ibibigay mo yung karapatan. Sabi nga nung barter ng jeep, ibigyan nyo ng karapatan si ate. Iyon yun, bibigyan mo siya ng karapatan bilang tao. Pero it doesn't mean na hindi mo na siya papangaralan nung dala-dala mong aral sa ikaliligtas. Huwag mo yung ikahiya. Sabi dito sa Roma 1 talatang letra po letra 26, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ikaliligtas maging mga Hebreo o Griego. At lagi tayo maging handa sa pagsagot sa mga Ken, tanong. tanungin ko siya uli So ano na yung paborito mong natutunan at pinaka-gustong-gusto mong topic sa MCGI, bro? Pakisagot, bro. Pagdating po ako sa talas-taasan na ganyan, halos hindi po ganong ano pa sa... Hindi. Pakinggan mo yung tanong ko, bro. Ano ang pinaka-natutunan mong aral sa loob ng MCGI? At pinaka-paborito mo? Pinaka-paborito ko po. Wala pa? Wala. Ano po, sakto, ano po. Parang lumalabas, bro, kasi kung napansin mo, bro, kanina ko pa tinatanong, parang lumalabas, bro, parang wala ka natutunan sa loob ng 7 taon, bro. Sayang yung 7 taon mo. Balik ka na lang sa Katoliko, bro. So, ganito, bro. Iimbitahan kita, bro. No, iimbitahan ka namin, bro, na magsuri uli sa Katoliko. Okay lang. Wala po ako nagdatindahan, sir, kasi yung asawa, datindahan, kaya yun. May Correct. Okay. So, ganito, bro, ganito, bro, So, pwede ka ba namin imbitahan na magsuri sa Catholic Church, bro? Simulan na natin ngayon. May balik ka namin sa tunay na iglesia, bro. Maibalik mo rin yung asawa mo, bro. Dati pala natin kasama to. Naano na. Nabinyagan po ako ng Katoliko. Yun naman pala nagdala ka lang sa asawa mo. Hihingiin ko uli yung yung sagot mo, bro. Pwede ka ba namin imbitahan dito para magsuri sa aral ng Simbahang Katoliko? Pwede ba, bro? Pwede. Alright. Wala naman po kasi akong kasi po, ganito, papaliwanag ko po sa inyo. Sige. Tayo po kasi na nasa kanya-kanyang relihiyon, may kanya-kanya tayong paniniwala, although isa lang ang Diyos natin. Kaso, bro, sometimes basahin mo nga, Uncle Boy, Roma 10:1 hanggang Roma 10:1 hanggang 3, letra por letra. Meron kasi na nagsusumikap sila maglingkod sa Diyos hindi ayon sa kaalaman. No, yun po, kagaya ng MCGI, bro, hindi talaga yan ayon sa alaman, kundi ayon sa sariling kaalaman lang. Basahin natin dito. Roma 10:1 hanggang 2, mga kapatid, pinakananais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos nang sila ay maligtas, sapagkat saksi ako na sila'y may sagisag, maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi lamang ayon sa batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila sa kanilang sariling pamamaraan, sa pamamaraan ng Diyos upang gawin ng matuwid ang tao, at nagsisikap silang gumawa ng sariling pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Actually, sa ibang salin, Uncle, kung tignan mo ibang salin yan, Uncle. Hanap ka na ibang salin na Tagalog. Ano salin? Marami ang salin dito. Salim na Tagalog, kahit anong salin. Ang Alright, dito sa nagtayo sila ng sarili nilang pamamaraan. Ibig sabihin pala. Sige. Okay, ikaw na, bro. Pasok na. Ang ibig sabihin, maitayo ang sariling pagiging matuwid. Itayo mo. Basahin mo. Alright, basahin natin.
Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila, sila ay maligtas. Ako'y nagpapatotoo rin na sila ay may sagisag para sa Diyos. Subalit dahil hindi ayon sa kaalaman sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at pagsisikap na maitayo ang sarili nilang pagiging matuwid, hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Nagtayo sila ng sarili nila. So, yung sinabi mo kanina, Brother RJ, may pare-pareho tayong paniniwala sa Diyos. Maging mga yan sila, naniniwala din sila sa Diyos. Pero mali ang pamamaraan nila. So therefore, meron talaga tamang pamamaraan. No? Although lahat tayo naniniwala sa Diyos. So ano ba yung pamamaraan na yun? By the way, pamamaraan na ibinigay? Angel, simulan natin sa Brother RJ. Ano ba yung sinabi ng mga taga-ang dating daan na ikasisira ng mga Katolik para iyon yung sasagutin natin dito? Sige po, sampulan ko po ng isa. Katulad po ng yung number one po na issue ng Katoliko is yung, yun nga po yung pagsamba po sa yes, yan. Ikaw, Angel. Hindi, sa'yo muna, Angel. Ikaw na. Ikaw na lang. Ganito kasi yan. Ang nangyari kasi sa mga Protestant. Actually, si Eliseo Soriano, hindi naman yan sa kanya nag-original. Kinopya niya lang yan sa mga Protestante na unang kumalaban sa simbahan at iyan din ang kanyang ginagamit para siraan ang Catholic Church kasi kailangan nilang siraan ng Catholic Church kasi na lumaganap na halos yung Catholic Church sa pamamagitan ng gabay ni Kristo sa mga apostol at sa mga sumunod na henerasyon bago lang sila lumitaw. So ang bibingwitin nila ngayon ang Catholic Church. Samantalang bago ito lumaganap, dugo, buhay at dugo ng mga santo ang nawala dito. Maipalaganap lang ang simbahang Katoliko. Ngayon, ang ginagamit nilang talata sa 10 utos daw ko, ito daw ay ikalawang utos. Hindi ito ikalawang utos, unang utos lang to. Kasama to sa unang utos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Tapos sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Ngayon, nabasa ba ni Soriano to sa Hebrew? Hindi rin, kasi kinopya niya lang naman niya sa ibang Protestante. Kasi pag binasa mo to sa Hebrew, yung salitang larawang inanyuan, pesel, ibig sabihin Diyos-Diyosan or idol. Kaya nga sa ibang version, tingnan natin sa ibang version ha. Ito, the Living Bible. Sabi dito, you shall not make any idols. You shall not make any idols. Hindi na sinabing curved image. So ang tanong, alin ang tamang salin? Ang do not make an idols o do not make curved image? Parehas yan tama. Hindi yan, kasi nga, yung original na term na Hebrew, na pesel, merong dalawang application. Larawan siya, at ganun din, siya rin ay Diyos-Diyosan. Larawan na Diyos-Diyosan. Kasi meron namang Diyos-Diyosan na hindi larawan, kagaya ng puno, mga demonyo, hindi naman yung mga larawan. Yung puno, pag sinamba mo yan, Diyos-Diyosan, pero hindi larawan. Yung araw, bawal din sambahin, kasi magiging Diyos-Diyosan yan para sa iyo, sarili. Hindi mismo yung araw mismo per se. So ngayon, ang ginawa namin, hindi naman Diyos-Diyosan, ang ginawa namin, mga imahe ng mga santo. Di ba, mga santo ang tawag namin. Pag sinabing santo bro, or mga sagradong bagay, mga banal na bagay, hindi Diyos-Diyosan yun. Yun ay mga bagay na itinalaga namin sa paglilingkod sa Diyos. Levitico 22 talatang 1, sabi dito. Basa natin ito, Brother RJ ha. Ito yung ginawa namin ng mga santo, sabi dito. Inyong igalang ang mga bagay na inilaan nyo sa akin upang hindi ang mga bagay na banal na itinalaga sa akin ng anak ni Israel upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Dito nakahanay yung mga imahe namin, mga bagay na nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mga bagay na itinalaga sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Kasi nga santo, pag sinabing santo, sanctuary, sagrado. Kagaya ng Biblia, banal na aklat. Yung imahe namin, banal na imahe. Yung templo, banal na lugar, banal na dako. So kung merong banal na imahe, meron palang banal na aklat, meron ding banal na imahe. Kung makakapangaral ka sa pamamagitan ng banal na aklat, pwede ka ring mangaral sa pamamagitan ng banal na imahe. Kasi hindi naman lahat ng tao magaling marunong magbasa. Ngayon, tama ba na pwede mong ipangaral at makilala si Kristo sa pamamagitan ng imahe? RJ, alam mo ba na may talatang gano'n na
nakikilala mo ang Panginoon sa pamamagitan ng imahe ng rebulto. Brother RJ, nabasa niyo, naituro na ba ni Soriano yung verse na ganon? Kasi hindi tinuturo ni Soriano yan. Baka nga hindi niya pa to alam eh. Alam mo ba yan, Brother RJ? Na merong ganong verse? O ibabasahin ko sa'yo, bro, para babalikan na sa Katoliko, bro, pag nabasa mo to. O kaya kung meron ka bang ibang katanungan na tinuro din ni Soriano, sasagutin ko dito ngayon on the spot talaga, letra po letra para sa'yo. Kaya inaaral ko to eh. Sa totoo lang, ang hirap talaga mag-aral ng doktrina ng Catholic Church mo. Minsan gusto ko na nga sumuko. Pero para sa inyo, na mga pwede kong makatulong man lang ako sa simbahan tinatag ni Cristo, gagawin ko to. Sabi dito, bro, Isaiah 19:19. In that day, sa araw na yaon, merong prophecy, Brother RJ. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Ano daw? Altar at monumento ng Panginoon. So, Brother RJ, pag sinabi bang monumento ng Panginoon, ano bang unang pumapasok sa isip mo? Sabi sa Biblia. Brother RJ. Opo. Anong pumapasok sa isip mo, bro? Pag nabasa natin the monument of the Lord, anong pumapasok sa isip mo? Anong nai-imagine mo? Parang simbahan po, parang gano'n. Hindi, monumento. Nakakita ka na ba ng monumento? Bro, hindi niya pa yata naiintindihan. Rebulto, bro. Pag sinabing monumento, rebulto. Oo, rebulto. Pag sinabing monumento ng tao. Kasi pag sinabing monumento ng tao, rebulto yan. Pero na lang, kung lugar, monumento ng lugar, poste lang yan eh. Kasi ito, monument of the Lord. Ngayon, sa Strong's Concordance, yung Emaksebo, sabi dito, Emakseba, basahin ko ha, meron akong Hebrew dito. Baka sabihin nyo, bumabase lang tayo sa translation. Hindi po tayo bias sa translation. No? Nakabatay po tayo sa mga ancient manuscript. Sabi dito, Isaiah 19:19. Hindi to alam ni Soriano, bro eh. Sa totoo lang. Umakseba. Sabi dito ng umakseba, nakatayong larawan, standing image. Pag sinabing nakatayong larawan, bro, anong pumapasok sa isip mo? Ito yung mga rebulto. Rebulto. Nakatayong larawan ng Panginoon. Sino ang may ganto? Kasi sabi dito, magkakaroon daw ng nakatayong larawan ng Panginoon eh. Sino ang iglesyang merong ganto? Katoliko po. Diba? Ngayon, sino tumupad nito? Hindi naman ito natupad sa Israel kasi Egypt naka-prophecy. Ehipto eh. Ehipto. Alangan naman sa Old Testament, sumamba na yung mga taga-Ehipto kay Yahweh. Pwede ka bang sundan yan, Angel? Siyempre naman, bro, ikaw pasok. Ang sabi dyan, bro, yan ay magiging patotoo sa Panginoon. No? So, patotoo yan, bro, ha? Sa gitna ng Ehipto. Kung titignan mo yung sinabing sa gitna ng Ehipto, brother, meron dyan sa Vatican. No? Kapag pupunta ka sa Vatican, may makikita ka na isang gamit o simbolo na nagmula sa Ehipto. Yun yung obelisk. So, makikita mo yung obelisk doon na nandoon yun sa gitna ng Vatican. Yes. Kaya yung nakita ni Isaiah, no, nagre-represent din yan doon sa gitna, sa Vatican mismo. No? Dahil nakita niya doon yung sinasabi na yung monumento ng Panginoon at yung altar, which is patotoo sa Panginoon yan, bro. Yun yung nakalagay sa Isaiah, letra por letra yan, bro. Patotoo sa Panginoon. Ngayon, clarification lang, bro. Clarification. Brother RJ, since dati kang Katoliko, bro, no? At nag-MCGI, ngayon, Brother RJ, kapag dadaan ka sa simbahan, no? Pag may nakita kang mama, isang lalaki, na nakabayubay sa cross, duguan, sugatan, no? At yung cross niya merong inri, no? At siya ay merong koronang tinik sa ulo, no? Sino ang karakter na tinutukoy niyan sa Biblia? Yeshua or Jesus Christ po. Yes, Yeshua sa Hebrew, Jesus sa Greek, si Jesus Christ.
So, Diba? yan po yung sinasabi sa Book of Isaiah na bilang patotoo sa Panginoon. So, ibig sabihin na patotohanan namin na ang nakalagay doon sa aming altar ay ang Panginoong Hesukristo. Diba? Yan ang patotoo namin. Sige, Uncle Boy, at maraming salamat. Tingnan mo to, Brother RJ. Babasahin ko yung sinabi ni Nash. Sabi dito, i-recap natin, no? Iulitin natin. In that day, there shall be. Merong prophecy, bro, sa time ni Isaiah na sinasabi siya sa pamamagitan ni Isaiah. Sabi ng Diyos, in that day, there shall be. Pag sinabing in that day, there shall be sa Tagalog, sa araw na yaon, magkakaroon ng ano? Ng altar ng Panginoon sa gitna ng Ehipto at monumento ng Panginoon sa mga hangganan. Yung monumento ng Panginoon, nakatayong larawan ng Panginoon. Sa talatang 20, para saan ba yun? Para sambahin yun? Hindi. Hindi po yun para sasambahin mismo yung altar at monumento. Kung hindi, iyon po ay mga kagamitan para makasamba ka sa Diyos po. Mali yung sinabi nila Soriano eh. Kaya nagkakalat talaga ng kasamaan talaga yung mga yan. Sabi dito. Ano yun? May siyempre, dumuko po tayo sa isang bagay or nanalangin po tayo sa isa na po uri ng pagsamba. Mali. Hindi, ganito bro. Hindi tayo, ang Katoliko bro, hindi nananalangin sa bagay. Hindi, walang ganon bro. Walang ganong aral ng simbang Katoliko. We worship by the altar, by the image, pero not to the image or to the altar. Pag binasa natin dito sa Hebreo 9, ito ay mga kagamitan sa pagsamba. Basahin natin ha. Hebreo 9, talatang 1 yata. Teka, tinan mo ha. Tinan mo yung pinagkaiba ng sumamba at ginamit sa pagsamba. Basahin natin. Magkaiba yun. Masyado silang malayo, no? Hebreo 9, talatang Hebreo 9. Hindi dito alam ni Sorian. Sabi dito, makinig ka bro ha. Ngayon, maging ang unang tipan, kahit daw sa Old Testament man, ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panglupang sanktuaryo. Pag sinabing sanktuaryo, banal na bagay, mga kagamitan sa pagsamba, alituntunin sa pagsamba. Hindi sinabi ni St. Paul na yung mga sinaunang mga tao sumasamba sa sanktuaryo. Hindi, alituntunin sa pagsamba. Kagamitan sa pagsamba, sanktuaryo, mga bagay na nakalaan sa Panginoon. Isipin mo bro, paano ka makakapag-alay dati kung wala kang altar? Saan mo ilalagay yung alay mo? Sa Diyos. Sa lupa. Sa sahig po. Ay walang ganun. Kagaya ng Biblia bro. Di pa pag mag-worship, lagi may daladalang Biblia. Ang Biblia, pag mag-worship, babasahin. Ang imahe, pag mag-worship, titignan. Anong gagawin mo sa imahe? Imahe yan. Alang nga namang basahin ko yung imahe. Siyempre, tignan ko yung imahe. Di ba? Uncle Boy, Ano yun bro? yung isang account ko na Benedictus Aurelius report ng INC. Hello. Rinig ba ako? Rinig ka, Brother CJ. Sa biyahe na Hindi ako ng makapasok CJ. sa isang account ko kasi nireport ng mga INC. Dinig ka bro. Meron tayong dinodoktrinahan dito. Yung dating Katoliko to si RJ. Pinapawasto natin, inaayos natin yung kanyang kasi matagal-tagal na rin siya sa MCGI, sa ang dating daan. So makinig ka brother, ang dating daan na RJ, no? Ano mo pa naman yung dati kong best friend, no? Na matagal ko nang hindi nakikita kapangalan mo. Sabi dito sa talatang 20, ho, di ba sabi doon sa talatang 19, sa araw na iyon magkakaroon ng isang dambana sa gitna ng lupain ng Ehipto at isang nakatayong larawang bato or haliging bato sa mga hangganan or para parangalan bilang pagpaparangal kay Yahweh. Ngayon sa talatang 20, iyon ay magiging pinakatanda at patotoo sa Panginoon. So sa pamamagitan daw ng altar at ang mga ng kanyang imahe, mapapatotohanan ang Panginoon. Hindi lang pala Biblia ang pwedeng patotohanan kay Kristo. Pati pala yung imahe niya eh. Sabi dito, yun ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon. Hindi lang Biblia ang pwedeng magpatotoo sa Panginoon. Pati nga tao, pwede. Pati nga imahe niya, pwede. Bakit? Sabi dito. So, ganito pala, Uncle Boy. Sige ba, So, kaya nga tinanong ko siya kanina dyan kung sino ang pinatutungkulan niya sa Biblia. Ang sagot niya, iyang Panginoong Hesukristo. Therefore, napatotohanan natin. Yes.
no? Ang mga kaya nga yung mga sa Apokalipsis 12 talatang 12 talatang 17, 19 ba yun, no? 17. Sabi doon, no, yung mga Kristiyano may mga patotoo kay Kristo. At isa na tong mga to, yung Biblia patotoo kay Kristo. Yung New Testament, no, ito namang imahe, ganun din, patotoo din to kay Kristo. Ano pa? Sabi dito, makinig ka sana mabuti, Brother RJ, no? Sabi dito, kapag sila'y dumaing sa Panginoon dahil sa mga api, and they shall cry to the Lord, pag ikaw daw ay iiyak sa Panginoon dahil sa mga mang-uusig, magsusugo siya ng tagapagligtas at tagapagtanggol at ililigtas sila. So, kaya pala ang mga Katoliko, bro, no, kung mapapansin mo, pag umiiyak sila sa harapan ng imahe, doon talaga sila, naghahanap talaga sila ng imahe ni Kristo. Namamasahe talaga yan, pupunta ng simbahan yan. Diyan talaga yan iiyak, bro Kasi doon mo makikita ang mukha ni Kristo. Pag iiyak ka, sabi sa Biblia, yung imahe daw niya, patotoo daw kay Kristo. At pag iiyak daw sila doon, dahil sa kanilang mga problema at mga api, sila daw ay padadala ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Kasi saan ka titingin? 'Di ba? Pag hahanapin mo si Kristo, sa Biblia lang ba? Yes, kasama na yung Biblia, 'di ba? Pero babasahin mo, pero yung imahe wala ba? Hindi ba ganun ka-importanteng tao si Kristo para gagawan siya ng mga imahe? Kasi ang ginagawa ng mga imahe, mga mahalagang tao, mga bayani nga, lagi nga may imahe. Sabi naman dito ng Biblia, sabi dito sa 2 Kronika 7:14, kung ang aking bayan ay dadaing sa akin at mananalangin, hanapin ang aking muka. Alam mo ba yung talatang ganun, bro? Hahanapin mo yung muka ng Panginoon. Ang katuparan nito sa New Testament, si Kristo Si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Mapalad ang nakakita sa akin sapagkat nakakita siya sa Ama. Sino man na nakakita sa akin, siya nakakita sa Ama. Nakakita. Mahalaga po ang itsura ni Kristo. Kaya yung mga sinaunang apostol, ginawan siya ng imahe. Yung mga sinaunang Kristiyano. At na-preserve po namin yun, na-adapt po namin. Hindi lang kasi sumulat. Gumawa din nag-drawing din Si St. Peter, si St. Luke, siyempre, yung magagaling mag-drawing, magagaling maglilo. Kala nga naman maglilo ka, hindi ka marunong. Si St. Luke, di ba, nagsulat siya ng Gospel of Luke at Book of Acts. Siya yung sumulat niyan bilang patotoo kay Kristo. At sa mga apostol na nagpapatotoo kay Kristo, yung Book of Acts. Hindi lang yan ang ginawa niya bilang patotoo. Nagpinta rin yan kasama si Santa Maria, bro. Magaling magpinta yan No? Pintor yan Ginawa ng mga apostol, hindi siya kinondem. Yung mga sinaunang Kristiyano, hindi kinondem si St. Luke. Uy, St. Luke, bakit ka gumawa ng imahe ni Kristo? Masama yan. Hindi ganun. Alam mo, ginawa ng mga sinaunang Kristiyano para mapreserba yung kanyang pinta, ginawa ng replika. Ginawa nila ng replika kung ano yung na-inspired dun sa gawa ni St. Luke. Attribute nila kay St. Luke. Ginagawa nila ng mga replika. Kasi hindi yun masama. Yun ay, basahin natin dito. Sa talatang 21, sabi dito, basahin na. Tinatagalog ko na lang para mag-gets sana. Pero ito, basahin natin. Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, at doon makikilala nila ang Panginoon. Kaya nga kaming mga Katoliko, pag tinatanong mo kami, kilala nyo ba si Kristo? Ang kanyang mukha? Opo. Kilalang kilala po namin kasi sa pamamagitan ng kanyang imahe, makikilala namin si Kristo. Sabi sa Isaiah 19:19, 20:21, at makikilala nila ang Panginoon, no, na mga taga-Ehipto at ang mga Egyptian shall be known by the Lord in that day. Pag sabing in that day, dun sa verse 19, sa araw na magkakaroon ng altar at atribulto ng Panginoon bilang patotoo sa kanya at tanda, dun mo siya makikilala. At ano mang mangyayari? And they shall worship Him. At dun ka na makakasamba sa Panginoon. Him. Hindi sinabing sambahin yung libulto. Kung hindi, pag meron ng altar, kagamitan sa pagsamba yung altar, alangan naman tambayan yan. Hindi yan tambayan. Pag sinabing altar, kagamitan sa pag-worship. At bukod sa altar, at nakatayong larawan ng Panginoon, no?
makakasamba na sila sa Panginoon. Kasi nga, ang sabi nga dun sa ikalawang Kronika 7, talatang 14, no, basahin natin, letra por letra. Letra por letra talaga sa Catholic Church, bro. Si Soriano, nambobola lang yun, sa totoo lang. Sa totoo lang, bro, maniwala sa akin. Huwag mong isaalang-alang yung kaluluwa mo kay Soriano. Tao lang yun si Soriano. Kami, nakasalig kami kay Kristo mismo. Sabi dito, no? Sa ikalawang Kronika, 7 talatang 14. Ito, letra por letra ha, sabi dito. Ang dating Biblia, paborito ni Soriano. No? Ang dating Biblia. Sabi dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, bayan to, gathering to ha, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. Oh. Ang linaw naman, hanapin mo daw yung mukha. Ngayon, nasaan ang mukha ni Kristo? Papagalitan natin yung mga sinaunang Kristiyano kung totoo yung sinasabi ng mga, kunyari, ang mga sinaunang Kristiyano, ng mga born again, papagalitan natin sila. Sasabihin natin, bakit nyo naman hindi ginawa ng imahe si Kristo? Sabi dito, hanapin daw yung mukha ng Panginoon si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kolosas 1:15, tapos hindi nyo ginawa ng imahe. Paano natin makilala yan? Ano nang ipapakita natin sa mga tao? Buti pa yung mga emperor, yung mukha nila nasa barya. Samantalang ating Hesus Kristo, hindi nyo pala ginawa ng imahe. Hindi ba magagalit tayo? Ikaw bro, hindi ka ba magagalit sa mga sinaunang tao kung hindi nila gagawa ng mukha si Kristo? Ano, ikaw RJ? Sige, wala kaming mga Katoliko, hindi kami nag-exist. Ngayon, may mga ngaral na Kristiyano. Tapos walang imahe ni Kristo. Hindi ka ba magagalit? Sasabihin mo, bakit yung mga sinaunang Kristiyano, wala man lang ginawang imahe ni Kristo? Hindi man lang napreserba? Angel, pakibasa ngayon. Hindi ba mahalaga ng tao si Kristo, di ba? Litra por litra yan. Galatians 3 verse 1. Galatians 3 verse 1. Mamaya, hindi pa naman. Sa Amplified Bible, litra por litra yan. Larawan ni Kristo. Litra por litra yan. No? Ngayon, ito na lang, no? Tingnan mo bro kung talagang kilala. Kasi ikaw, ang estado mo ngayon, di ba ang estado mo ngayon bro, hindi mo kilala ang mukha ni Kristo. Tama ba brother RJ, hindi mo kilala ang mukha ni Kristo kasi ang dating daan ka ngayon. Nung Catholic ka, pakilala mo yung mukha niya, di ba? Kasi may imahe ngayon, ang dating daan ka, hindi mo na alam. Babasahin natin itong Biblia. Sabi dito, na binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang huwag nilang makita ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun ang gustong mangyari ng diablo bro. Ang hindi ninyo makilala ang Kristo. Ang larawan ng Diyos na sa talatang 6. Yamang din ang Diyos ang nagsabi na magningning ang ilaw sa kadiliman. Si Kristo yun. Ang ilaw sa kadiliman na siyang nagiging tanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Sa muka ni Hesukristo. Ngayon ang tanong ko, paano ka makaka-relate dito? Sa talata na to kung hindi mo pala alam ang mukha ni Kristo. Nasa ang dating daan ka na ngayon. Mga walang alam sa mukha ni Kristo, mga taga ang dating daan Nagpapakala ng Kristiyano. Di ba? Oo. Kasi ingat ka dyan bro, nasa daan ka. Tanong. Yung CTI ba, Angel, tulad ng pinamarang ng parehas lang sila na anti-rebulto ko no. Kunyari, bawal daw ang Diyos ng rebulto. Hindi kasi nila naintindihan nyo sa 10 utos Sa 10 utos kasi, hindi naman yung basta rebulto lang. Hindi, paggawa pa lang, bawal na doon. Gagawa ka pa lang na rebulto. Kasi yung rebulto na yun, yung application nun, dalawa. Imahe siya, same din na Diyos-Diyosan siya. Imaheng Diyos-Diyosan, hindi imahe lang. Kaya wag kang gagawa. Ang nagtataka ko bro, ito ba, ipapakita ko sa'yo bro Ito papakita ko sa'yo Brother RJ. Tignan mo yung ginawa ng piyesta ng Diyos nyo ko no. Papakita ko sa'yo. Diba dating daan ka? Ito. No? Yung piyesta ng Diyos nyo, nag-ano kayo nag-procession. Alam mo ba na nag-procession kayo ng mga imahe? At ang procession nyo, hindi naman mga banal. Imahe ng kalabaw bro.
Prinosesyon nyo. Imahe ng kalabaw, imahe ng leon, Oo po. imahe ni yung meron pang yung liberty. Yung liberty si Satanas, bro, si liberty, bro. Bakit may liberty doon, bro, sa prosesyon ng Diyos? Hindi ganoon ang tamang prosesyon ng Diyos. Ang prosesyon ng Diyos meron sa Biblia. Illuminati po yata ang liberty. O Illuminati ang liberty. Alam mo ba, bro, na may alam ka pala sa Illuminati? Bro, research mo. Yung mga ipakita ko sa screen, bro. Pag naipakita ko sa dito sa screen, Kahit bro. po kasi matagal na rin po kasi ako dito nagsisimba sa Katoliko. Nag-observe din po ako. Kapag may time ako, nanonood din ako ng live sa YouTube or Facebook. May nag-live din po na Katoliko, may nag-live na Iglesia. Yes. Ino-observe ko ako kung anong kung anong magandang idea na lang talaga panulaan. Pero nag-stick Ito si CJ. Ano yung Brother CJ? Bro RJ, sasabihin ako kay Brother RJ. Bro, Sige, ako bro. bro, galing. Ako, lumaki akong Katoliko. Pero, napalipat ako sa born again, sekta na born again. Yung nararamdaman mo ngayon, bro. Ganyan din yung nangyari sa akin, bro. Lalo na yung parang na-brainwash na yung utak ko na, ito yung totoo. Gusto ko ng lahat ng Katoliko, gusto kong gawin born again dati, hindi ko makalimutan yun. Pero ito lang talaga ang dapat mong gawin, bro. Huwag mong isarado yung utak mo, bro. Tapos makinig ka, kunin mo yung aral, at saka mag-aral ka din ng sarili mo. Mag-research ka rin kung ano yung tama, ano yung totoo. Doon mo makikita ang katotohanan, bro. Ako ngayon, tulad na sa akin ngayon, nakabalik na ako sa totoong iglesia. Ngayon, parang masaya na ako. Ako kasi parang akong isang ligaw din na tupa. Pero kahit na nag-observe ako. At bro, may papakita ako sa'yo, bro, ha? May papakita ako sa'yo. SD, dating Danga, di ba? Di ba, nag-aaral ka ng mga Illuminati? Papakita ko sa'yo ito, bro. Dagdag ko lang, guys. Sabi nga sa Ayan. 1:14. Yan. Ito, bro, pag hindi ka pa na-convert niya, bro, nag-aaral ka pala ng mga Illuminati. Ito, bro, prosesyon ng ang dating daan. Hindi kami against sa prosesyon. Kasi nasa Biblia, mag-prosesyon talaga. Babasahin ko sa'yo mamaya kung gusto mo eh. Pero kung magpo-prosesyon ka, dapat yung mga banal na bagay. Ito, prosesyon, bro. Si Liberty. Bakit nag-prosesyon kayo ng Liberty? Yung arte yan, Uncle, yung corona. Si Satanas to, bro. Kilala mo to si Liberty? Opo. Ito yung mga gawa ng mga mason, ng mga Illuminati. Tingnan mo yung sumali sa yung miyembro nyo, nag-costume ng Liberty dito. Tingnan mo to. Fiesta ng Diyos to, ng MCGI. Sa amin, bro, magpuprosesyon kami, pero never naman kami magprosesyon ng ganitong klaseng bagay. Ipoposisyon pa namin sa tao. Ano po? Marami na rin po na prosesyon ng Katoliko, yung mga santo, pagka siyempre hindi po talaga tayo nagpo-prosesyon ng mga ibang imahe. Tingnan mo to. Correct. Tama ka, bro. Ayan. Ito kami, bro, pag nagpo-prosesyon kami ng imahe, bro, merong makadiyos na meaning. Hindi lang basta magprosesyon ka lang eh. May makadiyos na meaning, may mga santo, may mga tao na dapat tularan ng pananampalataya. Pero to, kalabaw, bro eh. Prinosesyon nyo. Diba? Ang kalabaw, bro. Sasend ko sa ito. Ang kalabaw, bro, sumisimbolo to, bro. Yung bull, half bull. Si Satanas ang sumisimbolo nito. Opo. Yan pa ito na isa. Bakit nagprosesyon yung MCGI? Nagulat nga ako. Ito. Yung sa amin. Yung sa atin, bro. Anghel. Sa kanila, kalabaw, lion. Mga anghel, mga santo, mga apostol. Si Kristo ang pinoprosesyon natin. Ito. Yan. Itong lion's head. Aminado ang mga MCGI na kinopyan nila yan sa Baguio. Ang problema, ako mag-explain yan, Uncle. Explain yan. So yung lion's head na yan, bro, yun nga, sabi nga, that is coming from the Baguio. Kasi sa Baguio naganap to eh. No? Tong procession na yan. Kaya kinuha nila yung lion's head.
Pero naman sa Biblia, meron din naman talagang leon, no? That is in the four gospel, bro, no? So meron Yes, for lion. gospel. Pero yung lion na pinosisyon nila, that is not a biblical lion. That is a Masonic symbol. Yes. Yan yung ginawa ng Lions Club ng mga Mason. Yes. So, yung Lions Club nila, yung founder ng Lions Club na yan ay isang Freemason, bro. Yes, Freemason. Sinerch ko yan, bro. Alam mo yung Freemasons, mas mataas pa sa Illuminati. Rights lang ng Illuminati yun eh. Yung Illuminati rights lang yan eh. Yung Freemason, yan talaga. Yung ano. Di ba nagre-research ka ng mga satanista, Brother RJ? Ayan, napasok na yung MCGI. Babasa ako ng position dito, bro. Babasa ako ng position. Pero hindi iyan ang position eh. Babasa ako ng position. Bro RJ, nag-aaral ka? Maganda yan. Sa Hindi ba siya? Psalm 68. Meron talagang posisyon, bro, pero hindi ganyan ang ipoposisyon, no? Mga banal na bagay na nagpapatotoo dapat sa Diyos, kay Kristo. At yung mga, syempre, yung mga tao ni Kristo, nagpapatotoo din sa Kanya yan. Psalm 68, verse 24 to 27. Dito ako nagtaka, Uncle Boy, eh. Ang sabi ang sabi diyan sa ano nila, piyesta ng Diyos, pero hindi para sa Diyos yung mga simbolo na nandiyan dyan eh. Kamukha, Lion's Head, pronunciation nila. Akala yata Hindi, ng kasi mga sa Baguio yan, Uncle eh. Kasi ganito, Uncle. Sa Baguio kasi siya, so kaya ang nangyari, kung ano yung meron sa Baguio, ang nagtataka ko, kung piyesta ng Diyos yan, it should be para sa Diyos talaga yan. For example, ang Catholic, kapag nagpipiesta yan para sa Diyos at nagpuprosesyon yan, for example, yung sa gala, yung Reyna Elena, yan ay istorya ng kung paano nagkaroon ng Katoliko o Kristiyano sa Roma at kung bakit nagkaroon ng mga simbahan sa Jerusalem. No? Yun yung story story ni Reyna Elena do sa pinoprosesyon natin. 'Di ba? Ay Jesus Nazareno. 'Di ba si Jesus Nazareno halos umikot, no, sa lugar nila bago siya maipako. So, kaya ginagaya din yung sa atin, no, pinoprosesyon siya, no. So, ganun din, bro. Kaya sumakay pa nga sa donkey, 'di ba si Kristo, 'di ba, nagpakuha ng bisiro. 'Yun yung pagprosesyon sa kanya. Oo. So, yung lahat ng prosesyon natin may kaugnayan sa Diyos. Etong kasi prosesyon nila walang kaugnayan sa Diyos, kundi may kaugnayan lang sa mga Mason at sa satanista, bro. Ayun lang. Sige, Uncle Boy. So, hindi nga kami tutol sa prosesyon, bro eh. Kasi nga, later na lang sila nagprosesyon eh. Kaso nga yung prosesyon nila, grabe naman yan. Kung halo-halo na lang yan Kung ano na lang matripan, karaban ba yan? Tignan mo, merong ditong nagprosesyon ng ayan. Ano ba yan? Liberty, Statue of Liberty. Tutol kami niya sa Statue of Liberty, precision nila. Parang pro Illuminati ba sila? Pro Mason ba ang MCGI, bro? O mangmang sila dyan? Hindi nila alam yan. Kaya nila yan nagawa. Oo, parang lumalabas siguro na ganun. Kasi sila din naman po nagpapaliwanag yan. Pinaliwanag din po nila yan na nakalagay nga po sa dollars yan eh. Kita mo? Bakit precision nila? Kasi pag precision mo yan, pro ganyan ka, pro ka. Yung nakalagay na to God be the glory. Hindi po talaga si Jesus Christ ang tinutukoy sa dollar. Oo. Alam pala nito eh. Nag-aaral pala to eh. Si RJ eh. O, Alin, bro? MCGI ka ba, bro? MCGI ka? Pabor ka ba dyan? Ang nakalagay doon, bro, in God we trust. Yun. I'm sorry po, I'm sorry. In God we trust po. Pero sorry po. In God we trust. Okay lang. Okay lang yan, bro. Ngayon, ikaw, bro, nag-aaral mali po kasi talaga. Maling-mali po talaga yung God be the glory. Ito, bro. Sangayon ka ba dito? Mali po yung sa siya, Uncle. Naliliwanagan na siya, Uncle. Brother RJ, talagang ipa-confirm ko sa'yo, bro. Ikaw, Brother RJ, MCGI ka, bro. Sangayon ka ba sa ginagawa nila na yan? Hindi po, sir. Against po sa akin. Kasi para sa akin, isang nag-aaral din na katulad ko na hindi ko Uncle RJ, may tanong ako sa'yo. Ito, mahalagang tanong to. Ngayon, bro, tinatakwil mo na ba ang pagiging MCGI, bro? Oo, takwil mo na yan, bro. Para sa pamilya mo yan. Tinatakwil mo. Baka di na ako sumama eh.
Hikayatin mo yung pamilya mo, bro, yung asawa mo, bro. So, Tutulungan ka tatanungin namin. ito ulit, Uncle, para malinaw. Tinatakwin mo na ba ang pagiging MCGI at bumabalik ka na ba sa tunay na iglesia, bro? Opo, pero hindi po kasi ganun kadali yung kasi pwede pong kausapin po nila kung bakit po ako ganito. Bro, Okay na yan. ang gawin mo, bro, kapag kinausap ka nila, bro, isa man sa amin ni Uncle Boy Letra, tawagin mo, bro. Kami makikipag-usap sa kanila. Papuntahin mo sila lahat dito eh. Gusto nila 5 sa isa eh. Di call na Mamili lang, sila call ng na lang. pinakamagagaling doon. Call na lang. Dito, talataan lang. Walang personalan. Walang bastusan. Hindi namin kayo babandi. Magalang nga ako sa mga protestante pag may sasakay nga ng jeep. Tumuusog nga ako eh. Kahit nandun na ako sa dulo, makasakay lang sila na maayos. Makaupo sila na maayos, di ba? Pero itong salita ng Diyos, hindi ko talaga to ikahiya, bro. Paglaba ko talaga to, di ba? Ngayon, ito yung posisyon na dapat, bro. Ito talaga dapat yung tamang posisyon. Hindi ito ang ipoposisyon. Babasahin natin dito sa Awit 68 verse 25. Sabi dito, nakita nila ang iyong mga posisyon, O Diyos. Ang mga posisyon ng aking Diyos, ng hari, patungo sa sanktuaryo. Patungo sa sanktuaryo. Alam mo kung pagkatapos nila magposisyon, alam mo anong ginawa nila? Sinira daw nila yung mga yan eh. Sinunog daw nila yung mga yan. Mayroon akong record niyan eh. Sabi ko, ba't yung sinunog yun? Posisyon nyo ng Diyos, sinunog nyo yung imahe. Pambihira daw, di kayo nagpo-posisyon, tapos susunugin nyo lang. Sabi dito, patungo sa sanktuaryo, hindi sinabing sunugin. And tanong, may sanktuaryo ba yung MCGI? Wala. Meron lang, TV lang. May basahin natin. Ano ang tamang posisyon? Ang mga awit ay nasa unahan. Ang mga manunugtog ay nasa hulihan. Sa pagitan nila ay may mga tumutugtog ng pandirita. Mga kadalagahan. Purihin ninyo ang Diyos. Yun dapat pag magpuposisyon, pupurihin natin ang Diyos. Purihin ninyo ang Diyos ng malaking kapulungan ng Panginoon. Diba? Ngayon, syempre, mga Israel pa Uncle dito. Boy, i-emphasize ko lang, Uncle Boy. Emphasize mga So sabi dyan, i-emphasize natin, yung mga kadalagahan, may mga tugtugan, may banda. Makikita mo yan sa Katoliko, bro. Kapag may pinoprosesyon niya, may mga babae sa harapan. Yeah? Nando doon, nagbabaton pa nga sila eh, di ba? Nagbabaton yung mga kadalagahan eh. Majorette, kung tawagin sila. Yung manunugtog. Majorette. Kala niyo hindi biblical yan, di ba? Biblical lahat. May mga yun, bro. mananayaw. So kaya bro, yung ginagawa ng simbahan, bro, nakabatay talaga sa Biblia yan. Itong ginagawa ng MCGI, bro, invento nila yan. Invento ito na lang ngayon, yan. bro, ulitin natin, bro, for the sake of your soul, bro. So tinatakwil mo na bang MCGI, bro? Yan. Maraming salamat, bro. So ngayon, bro, kung may problema. Bro, ito, Uncle Boy, wait lang. Praise the Lord. Welcome home, bro. So, welcome home. Welcome home, bro. Masaya si Brother CJ. Nakaka-relate sa'yo si CJ eh. Kasi kababalik lang din ni Uncle CJ. Babalik din si Uncle CJ. No? Balik na tayo sa tunay na iglesia. Yan, di ba? Wala ka naman na pupuntahan eh. Ito talaga yung Catholic Church yung tunay, no? Ngayon, meron na tayong By the way, bro, marami ka talagang pagsubok ng pagdadaanan, bro. Isipin mo, tol, grabe ang research ko dati para mapatunayan lang na hindi totoong Catholic Church ng Iglesia ng Tinayon ni Cristo, pero kabaliktaran ng naging result ka ng research ko. Ang totoong Iglesia na pinatag ni Ginoong si Cristo ay simulang iba kung dyan, Catholic Church. Yes. Yun. Amen. So, welcome home. Welcome home, bro. At, ayun, milyong mga anghel na naman ngayon ang mga nagkakasayahan sa langit, bro, sa pagbalik mo, bro. Bro, kasi sa Bible yan eh, di ba? Tandaan mo may gito, ganon ka kahalaga. Milyong mga anghel ang nagdidiwa ngayon sa langit sa pagbabalik mo, bro. Ganon ka ka-importante. Tandaan mo yan. So, alam mo ba't nasabi yan, Brother CJ? Kasi ang Catholic Church, bro, kaya tinawag na Catholic Church, meron tayong communion with the saints. Kaisa natin yung mga anghel at mga banal sa langit. Ganon tayo kalawak.
ito kasing nakikita nyo yung church dito, partial lang to ng kaharian ng Diyos eh. No, ang kaharian ng Diyos nasa langit, sinasakop ang mundo sa pamamagitan ng simbahan. Kaya nga dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Yun yung paglaganap ng church. Ngayon bro, may mga pagdadaanan ganyan bro, may mga palaisipan ka. Pwede mo sa amin lahat yan itatanong dito, makikinig ka dito, no, lahat ng tanong. At I think nakikinig to sa mga Catholic apologies si Brother Ajay kasi nakikinig sa YouTube to ng mga ng mga Catholic live, no, may mga partial info na to. Manood ka Ngayon, sa pag mga ni Brother Nash sa YouTube. Doon mo mas mapapalawak ang mo. Nga pala, Brother Ajay, ano ko lang yung channel Maraming din salamat, namin, no? Boy Letra. Ano si Brother Nash, si Brother Alvin, at saka ako. Sa mga specific topic na gusto mong pag-aralan, andun, maliwanag doon. Na mga, hindi naman kami perfectong mga debater, nag-aaral pa kami. No, pero iyan ay pawis at oras ang kaming pinagugugulan para pag-aralan yung mga doktrina, para paghahanap kami pag-aralan, yung mga marami tayong mahikayat na nag-echo ko ba, Jay? Nag-echo. Brother RJ, nag-echo tayo. Nag-echo kami, Brother RJ. From, minute mo na ito bro ha, para mawala yung Uncle, echo. wala pala ako kapangyarihan, Uncle. Wala ba? Ito yung main. Alright, Wala sige. kapangyarihan pa. Kaya hindi ako makapag-packet eh. Dapat makapag-packet ako. May bago tayong kasangga, no? Ayun, Oo nga maraming eh, salamat. minsan busy rin ako Brother RJ, magdaldal, hindi ako nakapagpakyat eh. Uncle RJ, thank you so much at masaya kami na nung balik ka na sa tunay na iglesia, bro. Maraming salamat din po, brother. Kakain lang po muna kami. Sige, bro, Okay, sige, sige. Okay. Salamat, bro. Tatambay ka Kita na bro, dito. yan mo bro. At mo bro, para tulungan ka namin pag may problema. Sige. Okay, maraming salamat, bro. God bless sa'yo, bro. So yun, Ayan, no? Success. Makapagpabalik na naman tayo ng tupa na naliligaw ng landas, no? Oo. Ayos. Yes. Rebulto talaga yung, actually, pagka na-explain mo talaga sa kanila yung rebulto, okay na, no? Big deal talaga rebulto sa pagiging protestante, no? Kasi yan kasi yung ginagamit na tool ng mga Protestants para sirain ng mga Katoliko. So, number one rebulto. So, yan yung Sa tool Bunagin nila. kasi, sa Bunagin kasi bro, na sa kasi, nung naalala ko, yung pastor namin, nagbabasag pa ng libulto sa sa church kasi ng pinamamahayan daw yan ng mga demonyo. Kaya, binabasag nila. Alam niyo yung ritual na yan, bro, na pagbabasag ng rebulto. Ritual kasi yan, hindi yan pwedeng hindi ritual. Alangan naman yan, scientific yan, di ba? So, ritual yan na spiritual. Yan ay gawaing spiritual. Ngayon, ang tatanungin natin, yung gawaing spiritual na yan, Maraming sa Diyos na yan salamat, o sa Diablo. Teka lang, Uncle Boy. Maraming salamat din, Brother RJ. Yan. So, Oo nga. siya sa baba nagpapasalamat. Salamat din, Brother RJ. Hindi kami ang nag-convert sa'yo kung di ang banal na Espiritu Santo, no? Binuksan ang isip mo at hinimas ang puso mo. No? At yun, pasalamatan mo yung Diyos, no? Makakabalik ka na sa Kanya, no? Kaya sabi nga sa Uncle, sa Juan 3:14, itataas ang kung ano ang tinaas ni Moses yung ahas, ganun din ang kay Kristo. Natupad yan sa Galatians 3:14. Tinaas yung imahe ni Kristo. Galatians 3:1. Platas 1. So, yun, no? Yung sinabi ni Brother CJ na magbabasag ka ng rebulto, anong klaseng gawain yan? Yan ba ay anong klaseng gawain? Trip lang ba? Hindi po, yan po ay ritual. Ritual na spiritual yan, no? So, ang tanong natin, anong espiritu yan? Masamang espiritu ba yan? Mabuting espiritu? Sa kabutihan ba yan o sa kasamaan? Yan po ay sa kasamaan. Una sa lahat, no? Wala naman tayong mabasa sa Old Testament na nagbasag sila ng imahe ng mga banal. Kunyari, yung ginawa ng imahe nila Moises, binasag ba ng mga Kristiyano yan? Itinago pa nila yan. Kinikilala nila yan. Example yun, ha?
Pangalawa, meron ba nagsabi dito na sirain ang imahe ni Kristo? Kung sino man ang gagawa sa imahe ni Kristo, sisirain natin. Kasi yung full revelation na ibigay na yan sa mga tao sa first century, sa mga apostol at ni Kristo. Ibinigay na yan sa mga tao. Jude 1:3. Ngayon, yung sense dapat ng doktrina, at least man lang, maisulat man lang sa Biblia para masabi natin na sa progresibong pag-aaral o sa deep learning, dun nahahayag na meron palang ganong inireveals sa time ng mga apostol. Wala naman nailagay sa Biblia. Kahit sa tradition na mga apostol na sumira sa mga imahe ng mga banal at imahe ni lagay mo na yung Angel, yung magandang natin. Kita mo, oo nga para. Sorry, effective na nga. Nawawala, nalimutan ko, Word na galing sa Catholic at saka word na nilipat sa born again. Yung mga yung mga sa saka imahe. Yun yung mga binabasag sa simbahan. Sinisira, no? Oo, sinisira nila. Ano kasi yan, bro? Actually, pag talikod dyan sa church yung pagsira. Ritual kasi yan During the early Christendom, bro, yung mga primitive Christians, sila yung mga Kristiyano na kapag nahuhuli sila ng mga pagano, ang ginagawa ng mga pagano, pinaduduraan sa kanila or pinaaapakan or pinababasag sa kanila or pinasisira sa kanila yung mga imahe para simbolo ng pagtalikod mo sa faith mong Christianism o Kristiyano. Yes. Oo, tama. So, ganun ang ginagawa sa kanila. Pagpahanggang ngayon, ganun din ang ginagawa ng mga Protestants. Di ba sa Japan, di ba? Para masuri nila yung mga tunay na Kristiyano. Pinapaduraan nila yung imahe ni Kristo, pinapatapakan nila yung imahe ni Kristo. Pinapapakan. Pag nakatapak ka doon, makatawid ka doon, matapakan mo, hindi ka susunugin. Hindi ka papatayin. Yung mga tunay na Kristiyano, hindi talaga kayang tapakan yung imahe ni Kristo. Susunugin sila ng buhay. Magsisisigaw sila doon. Patay sila. Patay kung patay, Imahe pa lang yan, Tapos ayaw nyo. Wala talaga Ngayon, basahin natin itong ritual ng mga satanista, Brother CJ, na makinig kayo lahat, Yung ritual ng mga satanis sa Satanic Bible, meron silang tinatawag na pagsamba sa Diablo, yung Black Mass, meron silang ginagawa na desecration. Ano ang isa sa desecration? Siyempre, yung pagwasak sa Bible na bless at mga pag-desecrate ng mga Eucharist, blasphemy, at ano pa, iconoclast. Pag sinabing iconoclast, icon breaker. At iyon ay parody sa religious service of Roman Catholic Church. Ibig sabihin, yung mga icon sa Catholic Church, winawasak nila yan sa kalagitnaan nila kung paano nila i-worship si Satan. So pag ginagawa mo pala yan, hindi ang Diyos ang matutuwa sa'yo. Si Satanas ang tumatawa at nagpupugay sa'yo. Pag ginagawa mo yan, at yun ang ginagawa ng mga Satanis, pambihira talaga. By the way, Uncle, magpakit ka pa, bro? Ano lang ako dito. Papakit ako. Kasi lambing seller. Hello, lambing seller. Akit ka dito, be. Masaya talaga ako na pagbabalik na naman tayo ng nakakatanggal pagod, Yes, sabi ko sa'yo, Uncle, Minsan, alam nyo guys, may pinagdadaanan ako, gusto ko nang tumigil talaga. Ang hirap nahihirapan ako. Pero pag may mga ganyan tayo nako-convert, actually, tayo mga instrumental lang naman tayo. Ano lang tayo, kumbaga, tayo lang yung ginagamit ng Diyos para may balik sila sa pero syempre, Diyos pa rin ang talagang nagpabalik sa utos kasi palakasin nyo ang pananampalataya ng isa't isa, di ba? Uncle, actually, Uncle, back in 2023, malapit talaga akong nabautismo ng MCGI. Mag-MCGI na sana ako. 2023, bro. 16 years old lang ako nun. Sige, tuloy. Sige, bro, pasok. Talaga ako ng
nakikinig ako sa live ng punto por punto, tapos sinabihan ko si Father Darwin na demonyo, sila Brujando. Pinagmumura ko yan sa comment section kapag magla-live sila. Nung 2024, nakikinig ako sa live, nasa debate nila Father Darwin, tapos sa debate rin nila, Nibul, isa yung Uncle Boy, doon na nabuksan yung isip ko na magbalik loob sa Katolik ba. Dati talaga akong CGI, sa totoo lang. Hindi ko lang pinagsasabi. Ay, ganun ba? Okay lang yan, bro. Ganun talaga, pinagdadaanan talaga. Masaya kami, bro. Kasama ka na namin. Diba? At marami ka na ring knowledge. Kasi kung MCGI ka pa, bro, anong knowledge mo kaya ngayon, bro? Tingin mo, nag-aaral ka kaya ng mga history, mga church fathers? Tingin mo? Ay, hindi, bro. Uupo ka lang doon sa TV, bro. Oo nga eh. Totoo nga ka lang. Totoo nga ka lang doon, bro. Panoorin mo yung mga daldal na, mga replay lang doon, bro. Pambira, yan. Wala ka sa estado mo ngayon, bro. Magaling ka na rin yan. Ang dami mo nang alam, no? Hindi naman. Kasi lahat ng kaalaman nyo, tinuro nyo sa akin eh. Kaya nagkaroon ako ng alaman sa aking utak. Hindi. Ganun talaga. Sariling pagsisikap mo yan. Sariling pagsisikap mo talaga yan, bro. Sa ano yan eh. May free will tayo, di ba? May free will ang tao. Hindi na paniniwala natin. Like si Santa Maria, kagustuhan niya yan na maging kasangkapan ng Diyos. Sabi lang nila, the birds with same feather flock together. So, ibig sabihin, hindi ko po ito yung words namin, natutunan mo sa amin. Hindi. Natutunan mo yan sa sarili mo. Kumbaga, ikaw mismo naka-discover yan. Sa inyo. Tagabay ng yan, Banal na Espiritu Santo. Baka nga may mga alam ka ngayon, hindi ko nga alam eh. Di ba? Lahat ng kalaman mo, nasa akin eh. I mean, sa'yo, yung mga tinuro mo sa akin ba? Yun lang, yung nalalaman ko. Kasi kayo yung mga papalit sa amin, bro eh. Ito si Uncle Nash, mga kasabayan mo pa to, bata pa to. Ako. Itong 16 years old lang ako eh. Hello, lambing. Ang lambing naman ni Lambing Seller. Hello, baby. Akit ka dito, be. Ayan. Si Lambing Seller. So, yan. So, guys, akit kayo dito, guys. Uncle Boy, ano balita sa'yo? Yakol. Ano? Ano mo lang? Ako, para ako na natutuwa naman ako kasi may nagbalik loob, no? At ako nakikinig ka pa rito, Uncle RJ, no? Welcome home. Ayan, hindi po kami nag-convert sa'yo dito, ha? Hindi po si Uncle Boy o si Uncle Nash, kundi ang Panginoon Diyos, no? Tinawag ka, bro.